Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Bago magsimula ang pagtitipon, ang mga maharlika sa pamilyang Barko ay may mga usap-usapan sa susunod na pangyayari. Nabalitaan nila tungkol kay Roman Dimitri na hindi matutuloy ang kasal ng pamilyang Lawrence at ang pamilyang Dimitri. Sinabi ng isang lalaki na ito ay dahil sa pagkakamali ni Lady Flora mula sa Viscount. Ang kausap niya ay sinabi niya ito ay isang palusot lamang dahil maaaring hindi maganda ang nararamdaman ng Lord ng Lawrence na ikakasal ang anak niya sa isang hindi kagandahang tao mula sa Dimitri. Tinanong ng isang babae kung bakit nila naisip ang sirain ang kasal nila, lalo na't naglalapit na ang digmaan ng pamilyang Barko at pamilyang Lawrence. Kahit ang mga katulong ay naririnig ang mga tsismis tungkol kay Roman, nalinigpit ni Roman Dimitri ang buong grupo ng Blood Fangs. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na walang katotohanan iyon. Sa isang eksena sa isang kwarto, may tumatawang tao, dahil siya ay nasisiyahan. Hindi niya inaakala na si Roman ay magagawa niya sirain ang pinagkasunduang kasal nila Roman at Flora, at hindi niya inaasahan na si Roman ay madaling niyang manipulahin. Tinanong niya ang kanyang butler kung kumpirmado na si Roman ay dadalo sa party nila. Sumang-ayon ang butler dahil nakatanggap sila ng sulat mula sa Dimitri na dadalo sila sa pagtitipon. Ito ang panganay ng anak ng Viscount mula sa Barko, ang pangalan niya ay Anthony Barko. Sinabi niya na maganda ang mga nangyayari sa plano niya. Sinabi ni Anthony Barko na umaasa siya na magustuhan niya ang pangyayari sa mga plano niya sa susunod na linggo. Sa ibang eksena, sa palasyo ng Dimitri, araw ng social party, si Roman ay may iniisip sa isang bagay. Tinanong niya si Hans kung iyan ba ang susuotan niya. Pinaliwanag ni Hans na dahil una niyang opisyal na pagtitipon mula sa kanyang disengagement, kaya sinabi niya na hindi niya siya papayagan na kung ano-ano ang susuotan niyan. Kaya pinaliwanag ni Hans ng buong detalyado sa young master niya kung ano ang susuotan niya. Pero biglang nalungkot si Hans dahil sa palagay niya na ang young master niya ay hindi niya susuotin ang napakagandang damit na hinanda niya. Kaya nagpakaawa na lang si Hans kay Roman, sinabi niya na ibinuhos pa naman niya ang buong pagkatao niya sa bagay na iyon, para lang maghanda lang para sa kanya. Dahil doon si Roman ay naapektuhan sa ginawa ni Hans. Sumang-ayon na lang si Roman sa susuotan niya, dahil doon natuwa si Hans. Sa labas ng palasyo may naghihintay ng isang knight sa labas. Ito ay si Chris, may hinihintay si Chris na kasamahan niya, dahil huli na siya. Sinabi ni Chris na baka ang young master niya ang mauna sa kanya kaysa sa kasamahan niya. Dumating na ang taong kasamahan ni Chris, humihingi siya ng pasensya dahil nahuli siya. Ito na ang itsura ni Kevin. Humihingi si Kevin ng pasensya dahil nahuli siya sa oras, dahil hindi pa siya tapos maglagay ng armor sa katawan. Tinanong ni Chris kay Kevin kung bakit ganyan ang ayos niya. Pinaliwanag ni Kevin kay Chris dahil wala siyang makitang kasyang helmet na para sa kanya. Biglang naisip ni Chris tungkol sa sparring nila ni Kevin. Sinabi ni Chris na kahit na tinulungan siya ni Roman, hindi niya inaakala na muntik na siya matalo kay Kevin. Naiirita pa rin si Chris dahil sa malaking helmet na suot ni Kevin. Dahil doon sinabi niya kay Kevin na kailangan niya makinig sa sasabihin niya. Sinabi niya na parehas silang magiging escort ng young master niya at magiging mukha ng pamilyang Dimitri. Sinabi niya na hindi iyon labis na pahayag na sinasabi ay ang reputasyon ng young master ay nakasalalay sa mga ginagawa nila, at ang desisyon na pagiging mapusok ay pinagbabawal. Sinabi niya kay Kevin na kailangan niya mag-ingat sa mga sasabihin niya. Dahil doon sumang-ayon si Kevin kay Chris na tatandaan niya iyon. Biglang tinawag niya si Chris na isang Sir Knight. Dahil doon si Chris ay nabigla sa narinig niya. Naging masaya si Chris sa narinig niya dahil kay Kevin. Sinabi niya kay Kevin na sabihan niya lang siya kung may hindi siya naiintindihan tungkol doon. Nagalit naman ulit si Chris dahil baluktot na naman ang paglagay ng helmet ni Kevin. Sa ibang eksena, sa palasyo ng Barko, makikita ang masasarap na pagkain. At ang mga maharlika na nag-uusap. Ang lahat ng maharlika ay nagtipon-tipon sa sinagawa ng pamilyang Barko. Tinanong ng isang lalaki kung totoong dadating si Roman sa ngayong araw ng party. Hindi siya makapaniwala kay Roman na dadalo pa siya sa party ng pamilyang Barko ngayon na sira na ang political marriage ng pamilyang Lawrence. Sinabi ng lalaki na alam ni Roman na ang pamilyang Barko ay susugudan ng pamilyang Lawrence. Nagsalita ang babae. Sinabi niya na kaya tinatawag si Roman ng mga tao na tanga. Sinabi niya kay Roman kung meron siyang utak na ginagamit, dapat siyang kumapit sa iba't ibang tao. Sila'y nagtatawanan dahil ang posisyon ng pamilyang Dimitri ay naging magulo dahil kay Roman.
Sinabi ng isang lalaki tungkol sa pamilyang Dimitri na kahit sila ay makapangyarihan galing sa Northeast, sila ay medyo sakim pa rin dahil gusto nila panatilihin ang kanilang relasyon sa pamilyang Barco. Pinagkakatuwaan nila si Roman, pero sinabi nila na at least nadadalo siya sa pagtitipon na ito para ayusin ang pagkakamali niya. May isang babaeng naririnig ang pinag-uusapan nila. Tinanong ng blonde na babae sa kasamahan niya kung sino si Roman Dimitri. Sinabi ng lalaki na si Roman ay hindi maganda ang impresyon na iniwan niya dito, at sinabi niya na hindi rin siya masyadong kahanga-hanga dahil sa kanyang maliit na pangangatawan. Silang tatlo ay pinagtatawanan si Roman dahil umaasta si Roman na siya ay ang panganay na anak ng Dimitri. Sinabi ng kulay green na buhok na kung siya ay nasa katayuan ng babae iyon, gagawin niya rin ang lahat upang putulin ang kasal nila kaagad. Sa isang sandali inalerto sila ng isang butler. Sinabi niya na dahil dumating na ang panganay ng pamilyang Dimitri, si Roman Dimitri ay papasok na sa loob ng palasyo. Ang unang tapak pa lang ni Roman sa loob, makikita ang magandang itsura ni Roman Dimitri kaysa noon. Si Roman ay patuloy na naglalakad sa loob ng palasyo, ang mga tao ay nagugulat sa nakikita nila. Tinatanong nila kung si Roman Dimitri ang nakikita nila, dahil iba na ang nakikita nilang Roman ngayon. Sinabi nila na hinding posibleng mangyari iyon dahil mas maliit pa si Roman kaysa sa kanila. Dahil doon napatulala ang nakablonde na babae dahil nakita niya si Roman, at siya ay lumapit kay Roman Dimitri. Nagpakilala ang nakablonde kay Roman, sinabi niya ang pangalan niya ay Sofia na nanggaling sa pamilyang Grisel. Inaakala ni Sofia ang pamilya niya ay hindi kilala ni Roman, kaya sinabi niya ang pangalan ng tatay niya si Baron Grisel na inaalay sa kaharian ng Cairo. Sinabi ni Roman kay Sofia na may alam siya sa pamilyang Grisel. Dahil sa sinabi ni Roman kay Sofia, si Sofia ay natutuwa dahil may nakakakilala sa kanilang pamilya. Sinabi niya kay Sofia na paano niya hindi makakalimutan ang isang pamilya na may kasaysayan na nagmula pa sa mga maraming siglo. Sa isang flashback, binigay ni Hans ang hinihingi ni Roman na impormasyon ng lahat ng bahagi na matatagpuan sa Northeast na pamilya. Tinatanong ni Hans sa young master niya kung bakit biglaan siyang hinihingi ang mga impormasyon sa kanila. Sinabi ni Roman kay Hans na dahil siya ang kumakatawan sa kanilang pamilya, na dapat man lang na siya ay mayroong kahit na kaunting nalalaman sa kanila. At sinabi niya na dapat niyang matindaan kung saan galing ang mga bawat tao na makakasalamuhan niya, pati na rin malaman ang kanilang nagawang mga legacies. Sinabi ni Roman na kailangan niya tumbasan ang pagsisikap niya upang makakuha siya ng maraming pabor sa ibang tao. Tumutugma ito lalo na sa kanya, dahil tinatawag siya ng mga tao na tanga ng Dimitri. Tinanong ni Roman kay Sofia na hindi ba ang pamilya nila ay matagal nang naninirahan sa Northeast. Pinuri ni Roman ang pamilyang Grisel dahil ang kahoy mula sa Grisel ay kilala sa mataas na kalidad sa kaharian ng Cairo. At narinig ni Roman ang kapatid ni Sofia ay nagtagumpay na maramdaman ang mana niya. Sinabi niya na taos puso siyang nabinabati ang kapatid ni Sofia sa mga accomplishment na nagawa ng kapatid niya. Sa ibang eksena, nakikitang nagkakasiyahan sina Sofia at Roman. Dahil doon, binati si Roman ng isang lalaki, nagpakilala siya na siya si Magna nang galing sa pamilyang Volt. Sinabi ni Roman kay Magna na hindi niya inaasahan na makikita niya ang panganay na anak ng Volt sa party na ito. Sinabi ni Roman na nabalitaan niya ang kahangahangang tagumpay ni Viscount Volt sa nakaraang labanan. Natuwa din si Magna dahil sa kilala ang kanilang pamilya. Kinausap naman siya ng nakapink na buhok. Sinabi ng nakapink na malaki ang pinagbago ni Roman. Sinabi ni Roman na kumpara kay Lady Heiress, siya ay napakaganda. Tinatanong ni Roman sa kausap niya ang kalagayan ng ina niya dahil nabalitaan niya na may sakit siya kamakailan. Sinabi ni Roman na ang pamilyang Dimitri ay nakatanggap ng maraming benepisyo mula sa kasunduan ng pamilya ng mga bayani 10 taon na ang nakalipas. Nagpapasalamat din siya sa kabutihan ng loob na ipinakita nila sa kanila. Dahil doon, lahat ng mga maharlika ay lumapit kay Roman sa ginawa niya. Nagsalita ang isang lalaki, sinabi niya kay Roman na palagi nilang iniisip na mahirap lapitan si Roman, para kausapin siya dahil laging siyang lasing. Kaya pinayuhan niya siya na kailangan niyang pigilan ang sarili niya na uminom ng maraming alak. Sinabi ni Roman na susubukan niyang pigilan ang sarili niyang uminom ng maraming alak sa ngayon. Biglang may lumapit na matandang butler kay Roman, sinabi ng butler na hinahanap siya ng young master niya. Dahil ang young master ng butler ay iniimbita si Roman sa kabilang kwarto upang mag-usap sila, dahil doon si Roman ay naging seryoso. Sa labas ng palasyo ng Barco, makikita ang mga knight na kasama ng iba't ibang escort ng mga maharlika. Makikita ang mga ibang pamilya na puno ng mga kasamang kawal na knights. Tinanong ni Kevin kay Chris kung ano ang mga nangyayari sa loob ng pagtitipon.
Sinabi ni Chris na wala silang pagkakataon na makapunta sa pagtitipon ng Maharlika, kaya sinabi niya kay Kevin na huwag na siyang magbalak pa, at naiinis si Chris dahil ang helmet ulit ni Kevin ay nakabaluktot ang ayos. May dalawang knights na nakatingin sa kanila, narinig nila na sila'y escort ng pamilyang Dimitri. Pinipilit ni Chris sabihin kay Kevin na tanggalin na niya ang helmet niya, pero si Kevin ay parang ayaw niyang tanggalin. Dahil doon linipitan sila ng knight ng pamilyang Barco. Sinabi ng mga knights kina Chris na narinig nila ang chismis na si Roman Dimitri ay ang iniwang panganay ng pamilyang Dimitri. Hindi makapaniwala ang isang knight na isang bag ito ang mag-e-escort sa pamilyang Dimitri na hindi marunong humawak ng espada. Sinabi ni Chris kay Kevin na huwag na lang sila pansinin. Sinabi ng knight sa kanila na wala silang maasahan sa kanila dahil ito lang ang kakayahan ng pamilyang Dimitri. Dahil doon, nainis si Kevin sa sinabi nila. Isang flashback, makikita si Roman na dumalo dati sa pagtitipon sa pamilyang Barco. Tinitignan ni Roman ang mga babae na nag-uusap. Nakita ni Roman si Lady Flora, nabighani si Roman sa kagandahan ni Flora. Biglang linapitan siya ni Anthony Barco. Tinanong ni Anthony Barco si Roman kung sino ang tinitigan niya. Dahil tinitigan ni Roman ang malabulaklak na ganda ni Flora ng pamilyang Lawrence. Dahil doon, si Roman Dimitri ay nagkagusto kay Lady Flora. Pumasok na si Roman sa isang kwarto kung saan siya hinahanap ni Anthony Barco. Binati siya ni Anthony Barco dahil matagal na silang hindi nagkikita. Sa wakas, nakita na ni Roman ang itsura ni Anthony Barco sa malapitan. Sinabi ni Anthony Barco kay Roman na hindi niya inaakala na si Roman ay magkakaroon ng malaking pagbabago si Roman. Nahalata ni Roman na may mga bakas ng mga tao na dumaan sa kwarto ito. Alam ni Roman ang katotohanan na pinapaalis ni Anthony Barco sila bago siya dumating. Iniisip ni Roman na gagawin niya ang lahat upang maging comfortable si Anthony Barco sa kanya. Sinagot ni Roman si Anthony na hindi rin siya sigurado sa sinabi ni Anthony. Sinabi niya kay Anthony noong una, gumagastos siya ng malaking pera para baguhin ang kanyang sarili niya, ngunit ngayon, gusto ni Roman na pabago-bago ang araw niya na kahit na wala siyang ginagawa. Binati niya si Anthony Barco dahil nagkita sila ulit. Naging masaya naman si Anthony Barco sa sinabi ni Roman Dimitri sa kanya. Sinabi ni Anthony na hindi niya talaga alam kung ano ang iniisip ni Roman noon. Sinabi niya na nung bakit pumayag si Roman sa kasal sa pamilya ng Lawrence, alam niya dapat na may hindi magiging magandang epekto ito sa pagkakaibigan nila at nakita niya na kasama niya ang pinsan niya sa isang kwarto. Sinabi ni Anthony Barco kay Roman na hindi niya kailangan mag-alala, dahil hindi niya sasabihin ang sekreto na iyon. Hindi niya inaasahan ni Anthony na aabot si Roman sa ganung punto lalo na't naglalapit na ang ikasal si Roman. Gustong kumpirmahin ni Anthony Barco kay Roman ang inaalok niya, sinabi niya kay Roman na itatago niya ang sekreto niya. Kaya sinabi ni Anthony Barco kay Roman na pag-usapan na nila ang kasal nila Roman sa pamilyang Barco. Si Roman ay tahimik lang na nakikinig kay Anthony, iniisip niya ang kasal sa pamilyang Barco. Biglang sumulpot ang alaala ni Roman nung nasa party pa siya, isang flashback. Nakapunta na si Roman sa isang kwarto dahil gusto siyang kausapin ni Anthony. Iniisip ni Roman si Anthony Barco ay parang linoloko niya, dahil pinilit niya ang kanyang ama na itaguyod ang isang politikal na kasal galing sa pamilya ng Lawrence, at upang magamit niya ang pagkakataon na iyon upang maibalik sa kanila ang relasyon nila. Pumasok na si Roman sa isang kwarto. Sinabi ni Anthony na late si Roman sa pagdating niya. Pinakilala ni Anthony Barco ang pinsan niya na babae. Ang pangalan niya ay Emil Barco na nanggaling sa pamilyang Barco. Tinanong ni Anthony kay Roman kung pwede ba sila uminom kasama ang pinsan niya dahil unang beses pa lang niya dito. Pumayag naman si Roman sa alok ni Anthony dahil parte naman siya ng pamilya niya. Biglang nainis si Anthony dahil sa sinabi ni Roman dahil parang pinagmumuka ni Roman na ikakasal siya. Dahil doon, si Roman ay nalungkot. Pero sinabi ni Anthony sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil wala na silang pakialam sa pamilyang Lawrence. Dahil doon, si Roman ay naging masaya sa sinabi ni Anthony. Sinabi ni Anthony na uminom na lang sila kasama ang pinsan niya, si Roman naman ay sumang-ayon kay Anthony. Hindi na malayan ni Roman na naparami ang inom niya ng alak. Kinabukasan, sumakit ang ulo ni Roman dahil sa kalasinggan niya. Nakita niya na kasama niyang babae, si Emil, ang pinsan ni Barco, na magkatabi sila sa kama. Walang natatandaan si Roman sa mga nangyari kagabi, kaya siya naguguluhan. Nagulat siya dahil may narinig siya. Nakita ni Roman na galit si Anthony sa mga nangyayari. Gusto ni Roman magpaliwanag, kaso wala siyang kahit konting natatandaan.
Nag-usap sila ni Anthony at Roman sa isang kwarto. Sinabi ni Anthony kay Roman na wala siyang pakialam kung sino ang gustong niyang pagsamantalahan, ngunit ginamit ni Roman ang pinsan niya na nanggaling sa pamilyang Barco. Sinabi niya na hindi niya pwedeng baliwalain ang bagay na iyon. Binigyan siya ni Anthony ng pagpipilian. Sinabi niya ang una niyang pagpipilian, ilalantad niya ang katotohanan mula sa kasal ni Roman, o papakasalan ni Roman ang nagmula sa pamilyang Barco para mabalik ang relasyon ng pamilya nila. Sinabi ni Anthony kay Roman na napuno siya ng galit sa mga ginawa ni Roman, pero kung magiging kabilang siya sa pamilyang Barco, pipigilan niya ang galit niya at papatawarin niya si Roman. Si Roman ay naguguluhan sa nangyayari, hindi siya makapili kung ano ang gagawin niya. Balik sa kasalukuyan, nasa isang kwarto sina Roman at Anthony Barco. Alam na ni Baek Jung-hyuk ang mga nangyari kay Roman noong nakaraang party. Sinabi niya na ang kasal ay masisira dahil kay Roman, dahil sa isang kamag-anak ng pamilyang Barco, ang karangalan ng Dimitri ay babagsak. Sila ay makakatanggap ng maraming batikos dahil sa kanilang pinagmulan na dating isang ordinaryong pamilya. At wala siyang kumpiyansa na harapin ang galit ng kanyang ama kung mangyari iyon. Kahit na ganun, hindi makapili si Roman sa huli dahil sa totoong lang ay tunay niyang minamahal si Flora. Nalaman ni Baek Jung-hyuk kung bakit nagdesisyon si Roman na wakasan ang buhay niya sa pagpapatiwakal ay dahil ang alam niya, ayon ang makakaayos sa problema niyang kinakaharap. Sinabi ni Baek Jung-hyuk na si Roman ay isang mahina, dahil hindi siya makagawa ng kahit ano dahil siya ay mahina. Sinabi ni Anthony kay Roman kung bakit nag-aatubiling pumayag si Roman. Sinabi niya na ang dalawang pamilya ay magdadala ng malaking pagbabago sa buong hilagang silangang rehiyon. Sinabi ni Anthony kay Roman na walang makakapigil sa kanila at magkakaroon si Roman ng lubos na kapangyarihan sa hilagang silangang rehiyon. Sumingit si Roman, sinabi niya kay Anthony Barco kung iyon lang ang makukuha niya. Nabigla si Anthony sa sinabi sa kanya ni Roman. Dahil doon, nagalit si Anthony. Sinabi niya kay Roman kung hindi niya ba naiintindihan ang sitwasyon nila, dahil wala siyang pagpipilian kung na hindi tumanggi sa kanya, dahil ilalantad niya ang nangyari sa kwarto iyon dahil doon, ang pamilyang Dimitri ay magkakaroon ng masamang reputasyon. Dahil doon, nagalit si Roman kay Anthony, sinabi niya na hindi kailangan ng pamilyang Dimitri para tanggapin ang inaalok ng pamilyang Barco. Sa ibang eksena, kung saan nagkakasiyahan ang mga maharlika sa party, napansin ni Sofia si Roman na nakabalik na sa party, tinatanong ni Sofia kung saan nanggaling si Roman. Sinabi ni Roman kay Sofia na mayroon siyang kailangang asikasuhin kaya kailangan niyang nang umalis kaagad. Dahil doon, si Sofia ay nalungkot, sinabi niya na baka pwede pa manatili si Roman ng kaunti sa party. Humingi na lang si Roman ng pasensya sa kanila dahil mahalaga ang gagawin niya, sinabi niya sa kanila na mag-usap na lang sila kung mayroon silang pagkakataon. Dahil doon, umalis na si Roman sa party. Biglang nagulat si Roman dahil may naririnig siyang taong nagtatalo. Kaya linapitan ni Roman ang mga knight para pakalmihin sila. Kaso nagulat siya dahil ang helmet ni Kevin ay tumilapon, makikita ang nakabulagta na si Kevin dahil sa kagagawan ng knight ng pamilyang Barco. Sa kabilang eksena, sa labas ng palasyo ng pamilyang Barco, sinabi ng knight ng pamilyang Barco na wala silang maaasahan sa pamilyang Dimitri dahil iyon lang ang level na kaya nila. Sinabi ni Chris kay Kevin na huwag na lang pansinin ang mga sinasabi nila, sumang-ayon naman si Kevin dito. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon ng knight ng Barco na pagtripan ng mga knight ng Dimitri. Tinatanong ng isang knight kung bakit nagsama ng bag ito ang pamilyang Dimitri para maging escort. Napansin ang kulay green na buhok na hindi kasya ang helmet ni Kevin. Pinagtatawanan nila ang suot ni Kevin na malaking helmet sa ulo niya. Nagsalita si Chris sa mga knights ng Barco na kung nakatuon ba sila sa pagiging mayabang kaysa sa pagsasanay sa paggamit ng espada. Sumagot ang knight na kumpiyansa siya na mas magaling siyang gumamit ng espada kaysa kay Kevin kahit wala siyang ginagawang pagsasanay. Kaya sinabi ng isang knight ng Barco sa kanilang lord na kaya't dahil tinatawag siyang tanga dahil dito. Nagsalita si Kevin, sinabi niya sa knight na bawiin niya ang sinabi niya sa lord niya, dahil ang young master nila ay hindi karapat-dapat na tawagin tanga. Dahil doon nagalit si Kevin, sinabi niya sa knight ng Barco na bawiin niya ang sinasabi niya kanina. Dahil doon, sinapak siya ng knight ng Barco dahil sa sinabi niya sa kanya. Nasaktan si Kevin sa ginawa ng knight. Dahil doon, naging alerto si Chris, handa na siyang bumunot ng espada niya. Pero naisip ni Chris na ang pamilyang Dimitri ay kasalukuyang na mayroon hidwaan sa pamilyang Barco.
Sinabi ni Chris na kung gagawa siya ng problema dito, hindi lang ang young master niya ang magkakaroon ng problema, dahil pati buong pamilya ay madadamay. Sinabi ni Kevin bilang knight ng kanyang lord na wala siyang hangarin na makipag-usap sa mga tulad niyang nagkukunwaring bilang knight. Dahil doon, nagalit ang knight kay Kevin dahil sa pride niya bilang knight, sasaktan niya sana si Kevin. Kaso may pumihil sa kanya. Nagulat siya, at sila Kevin at Chris ay nagulat din sa mga nangyari. Dahil ang pumihil sa knight ng barko ay walang iba kung hindi si Roman Dimitri. Tinitigan ni Roman ang knight ng barko ng seryoso. At ito kaagad sinampal niya bago pa magsalita ang knight ng barko. Nagulat sila dahil sinampal ni Roman ang knight ng barko at hindi nakareact ang barko sa sampal ni Roman. Magsasalita pa sana ng masama ang knight, biglang sinampal ni Roman ang knight kaagad. Babawi sana yung knight, biglang itong sinampal ulit ni Roman. Sinampal ito ng sinampal ni Roman hanggang maghina ito. Ang knight ay naguguluhan sa ginagawa sa kanya ni Roman. Nagsalita si Roman sa knight na gusto ni Roman na itaas ang mukha ng knight dahil sasampalin niya pa ito. Sa loob ng palasyo ng pamilyang Barco, naguguluhan si Anthony Barco sa mga nangyayari kanina sa pagkatapos ng pag-uusap nila ni Roman. Sinabi ni Anthony kay Roman na kailangan niyang panagutan ang isang babaeng kabilang sa pamilya niya. Ang gusto ni Anthony na pakasalan ni Roman ang isang direktang nanggaling sa pamilyang Barco, dahil si Roman ay gumawa ng isang hindi makakalimutan na pagkakamali. Nagsalita si Roman, sinabi niya kay Anthony na gawin niya kung ano ang gusto niya, dahil tinatawag naman siya ng tanga ng Dimitri, kaya wala rin magbabago kung magkaroon siya ng maraming chismis dahil trinitroto naman siyang parang basura. Kaya sinabi niya kay Anthony na magpakita siya ng tamang asal sa ginawa niya. Sinabi ni Roman na siya ang magpapas siya kung tatapusin niya ang kasal kaagad, kung ano ang gusto niya. Sinabi niya na hindi niya yun ginagawa dahil sa pagbabante sa kanya ni Anthony. Ngunit dahil na rin sa ang pamilyang Dimitri ay tumalikod na sa pamilyang Lawrence, ang kagustuhan niya ay hiling ni Anthony na pakasalan ng isang kasapi ng pamilyang Barco. Dahil nakita ni Roman na pinapakita ni Anthony ang mga pangil niya sa kanya kung paano siya magre-react sa ginagawa niyang masama. Sinabi ni Roman kay Anthony na hindi niya tutulungan ang pamilyang Lawrence na makialam sa pamilya ng Barco. Sinabi niya kay Anthony na para makalimutan ni Roman ang personal na galit niya kay Anthony. Bago pumunta si Roman sa party ng pamilyang Barco, nang alap muna siya ng mga impormasyon sa kanila. Nalaman niya na may koneksyon sila sa central government at sila ay isang mainfluensyang pamilya kaya sinabi niya na hindi dapat nila ito balewalain. Pero sinabi ni Roman sa pamilyang Barco ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa kanilang koneksyon. Kung ang kanilang tanging iniisip ay ang kayamanan at kapangyarihan, sa totoo lang, ang powerhouse talaga sa hilagang silangang rehiyon ay hindi ang pamilyang Barco, ito ang pamilyang Dimitri. Iniisip ni Roman kung ano ang gagawin ni Anthony dahil mukhang alam niya talaga kung sino ang mas malakas na pamilya. Tinanong ni Anthony kay Roman kung hindi ba sila makikialam tungkol sa pamilyang Lawrence, sumang-ayon naman si Roman dito. Dahil doon, natapos na ang pag-uusap nila Roman at Anthony. Naguguluhan si Anthony dahil si Roman ay malaki ang pinagbago, hindi lang ang itsura niya kundi pati na rin ang kanyang mga aksyon, ang lisik ng kanyang mga mata, at kung paano siya magsalita. Dahil nararamdaman niya ang pressure ng utos niya, si Anthony ay nababaliw na dahil ang kilalang niyang Roman na tanga ay hindi na niya kilala. Siya ay ibang tao na, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Tinawag siya ng kanyang butler, pero si Anthony ay ayaw magpa-istorbo ngayon. Nagulat si Anthony dahil sinabi ng butler niya na may nangyayari kay Roman Dimitri at sa kanyang knight. Sa labas ng palasyo ng Barco, nakita ng mga maharlika at mga knights ang nangyayaring gulo sa paligid. Makikita ang isang knight na humihingi ng kapatawaran kay Roman at sinabi niya na hindi na niya ulit gagawin iyon. Dahil doon, sinabihan siya ni Kevin na ang ginawang parusa ni Roman ay sapat na. Sumang-ayon naman si Chris kay Kevin dahil dapat alam ni Roman na isipin nila ang relasyon sa pamilyang Barco kaya sinabi niya na tigilan na ang pagpapahirap sa knight. Sinabi ni Roman na siya lang ang magdedesisyon kung ititigil niya ang parusa sa kanya, kahit na mamatay siya, ayon lang ang kabayaran sa lahat ng sinabi at ginawa niya. Pumunta si Anthony Barco na galit na galit. Nagalit siya at tinanong niya si Roman kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa niya. Sinabi ni Anthony kay Roman na kahit siya ang panganay ng Dimitri, hindi niya papahintulutan na gawin iyon. Sinabi niya na kung hindi siya hihingi ng kapatawaran ng walang pakundangan, sa ginawa niyang aksyon niya. Nagtataka si Roman kung bakit siya hihingi ng kapatawaran sa ginawa niya. Sinabi ni Roman na ang knight niya ay sinira ang kanyang reputasyon at sinaktan ng isa sa tauhan ng pamilyang Dimitri,
kaya tinanong niya si Anthony ng seryoso kung naniniwala siya na siya ang nagkamali. Nagsalita si Anthony, sinabi niya kay Roman dahil lumagpas pa din si Roman sa linya nila. Nanahimik na lang bigla si Anthony dahil sa sinabi ni Roman na ang personal na galit niya ay pwedeng masira ang relasyon ng kanilang pamilya. Natakot na lang bigla si Anthony dahil sinabi sa kanya ni Roman na kailangan ni Anthony mag-ingat sa gagawin niyang aksyon. Kaya lumapit si Roman kay Anthony at sinabi niya sa kanya na hindi siya matiyagang lalaki, kaya sinabi niya kay Anthony na magpas siya na kaagad si Anthony kung anong gagawin niya. Biglang naalala ni Anthony ang sinabi sa kanya ni Roman na hindi siya makikialam tungkol sa pamilyang Lawrence. Dahil doon, naiinis si Anthony sa mga nangyayari. Nagdesisyon na si Anthony sa sinabi ni Roman na siya ay tama. Sinabi ni Anthony na tama si Roman na bigyan ang kanyang knight ng parusa sa ginawa niya. Kaya si Roman ay naging masaya at sinabi niya talagang nagkakasundo sila ni Anthony. Pumunta si Roman kung saan ang kawawang knight na mayabang. Sinabi ni Roman sa knight ng barko na pigilan niya ang nararamdaman niyang sakit sa gagawin niya sa ngipin niya. Isang banda natapos na ang pagpaparusa ni Roman sa mayabang na knight. Ang buhay ni Roman dati, sinabi niya na isang taong tanga ay hindi nirerespeto bilang isang tao. Kahit parte siya ng pamilyang Dimitri na isang powerhouse sa hilagang silangang rehiyon. Tinawag ni Roman sina Chris at Kevin dahil uuwi na sila. Maraming saksi sa mga pangyayari, ang mga maharlika at mga knights. Sinabi ng narrator na walang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan. Ang taong kilala nilang tanga na si Roman Dimitri, sinabi nila ay hindi na nag-e-exist sa mundong ito. Sa isang eksena, paggabi na sa daan dahil pauwi na sila Roman, malungkot pa rin sina Kevin at Chris sa mga nangyaring gulo sa lugar ng barko. Humihingi ng paumanhin si Kevin sa young master niya dahil sa kanya ay iniinsulto siya. Habang humingi rin ng tawad si Chris dahil sa hindi pagtulong sa mga nangyaring gulo habang ang pangalan ng pamilyang Dimitri ay pinapahiya at si Kevin ay sinasaktan. Nagpapasalamat si Roman kina Chris at Kevin dahil nagawa nilang magtiis hanggang dumating siya. Ngunit sinabi ni Roman na ang kawalan ng pag-iingat sa paggawa ng mga desisyon ay maaaring magdulot ng kaguluhan, at ang mga desisyon na ginawa nila ay nakatulong upang maiwasan ang pinakamasamang posibleng mangyari. Gayunpaman, hindi iyon ang gustong marinig ni Roman na kasagutan sa kanila. Pinagsabihan ni Roman si Chris at Kevin na walang sinuman sa buong hilagang silangang Cairo ang pwedeng lumabag sa pamilyang Dimitri. Nagpayo si Roman sa kanila na kahit na kailangan nilang tiisin ang ganitong uri ng pagpapahiya mula sa ibang tao, sinabi niya na siguruhin nilang tandaan ang kanilang mukha at huwag papabayaan ang galit ay hindi maglaho. Sinabi ni Roman hindi niya kaya na makita ang ibang tao nasa mas mataas na level kaysa sa kanya. Sinabi din niya na ang mga susunod sa kanya, na mabubuhay sa isang buhay na nakatayo sa itaas kasama niya. Kaya sinabi ni Roman kina Chris at Kevin ay dapat sila mag-adjust sa kanilang paraan ng pamumuhay. Kinaumagahan sa palasyo ng Dimitri, ibinigay ni Hans ang hiningi ni Roman na impormasyon tungkol sa pamilyang barko, na hinihiling niya mula sa guild ng Black Moon. Sinabi ni Hans na ayon sa guild ng Black Moon, kamakailan ay may ginagawa ng hindi pangkaraniwan ang pamilyang barko. Dahil doon, binasa ni Roman ang lahat ng nakalap nilang impormasyon. Nalaman ni Roman na ang pamilya Barco ay nanirahan sa hilagang silangang rehiyon sa loob ng mahigit isang siglo. Ang panahon kung kailan sila nagsimulang tumaas bilang isang powerhouse sa rehiyon, nang simulang may pumasok sa central government sa kanilang pamilya. Natuklasan ni Roman na ang lakas nila ng militar ng pamilyang Barco ay hindi gaanong malakas gaya ng iniisip niya. Nagulat si Hans dahil sa nalaman niya na ang mataas na estado ng pamilyang Barco ay malakas na militar ay hindi niya inaasahan. Nagsalita si Roman sinabi niya kay Hans dahil ipinapakita lang iyon, kung gaano kalakas ang central government. Pinaliwanag dito ang kontinente ng Salamander ay binubuo ng 2 imperyo at 6 na kaharian, kabilang na ang kaharian ng Cairo na maliit at mahina, ang kanilang hangganan kasama ang lahat ng kaharian sa paligid at may mga bundok sa hilaga silangan, na maraming beses na itong inaatake ng ibang bansa mula pa noon. Dahil sa mga malalakas na kalaban na nagbabanta sa kanilang mga hangganan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa puwersa ng central government upang mabuhay sila. Dahil doon, ang natural na lakas ng kapangyarihan ng central government ang kanilang autoridad ay kailangan sumailalim sa military service. Pero kung isang maharlikang pamilyang ay tumangging sumailalim sa military service, sila ay itinuturing na mga rebelde. Pagkatapos nilang pigilan ang mga rebelde at ang lupa ay kukunin bilang pag-aari ng kaharian, ang mga kapitbahay na mga lord na tumulong sa pagsubok ay bibigyan ng bahagi ng lupa.
Ang natitira ay ibinibigay sa isang bagong maharlikang aristocrat na masunurin sa central government. Sinabi ni Roman ang ganun sistema ay naimpluwensyahan ang pamilyang Barco ang tunay nilang lakas sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa central government. Si Hans naman ay hindi makapaniwala sa ganoon nangyaring sitwasyon. Nalaman ni Roman ang pamilyang Barco kung paano sila nakakuha ng napakalaking utang mula sa Gold Bank. Inakala nila na ang pamilyang Barco ay kumuha ng utang sa Gold Bank na may pangakong babayaran. Ito nang mayroong tiyak na kapalit. Ang perang kanilang nakuha ay ginagamit para sa kumpanyang Burge Mercenary. Ang Burge Mercenary na kumpanya ay binubuo ng mga 100 mandirigma na may pangunahing leader na si Burge, na isang A-rank na mandirigma. Ito ay isang grupo na pangunahing tumatanggap ng bayad sa paglahok sa mga labanan sa pagitan ng mga teritoryo. Naalala ni Hans kamakailan lamang ay nagpataw ng military service ang teritoryo ng Barco sa kanilang mga tao, inaasahan niya na aatakihin nila ang teritoryo ng Lawrence sa loob ng kalahating buwan. Kaya nalaman ni Roman na tapos na ang paghahanda ng pamilyang Barco. Tinanong ni Hans kay Roman sa digmaan ng Barco at Lawrence ay malamang na ang pamilyang Lawrence ay hindi magtatagumpay sa digmaan, kahit na depensahan nila ang teritoryo nila laban sa pamilyang Barco, sila ay maaaring tumagal lamang ng 1 buwan. Biglang naalala ni Roman ang sinabi niya kay Anthony Barco na hindi siya makikialam patungkol sa pamilyang Lawrence. Sinabi ni Roman na hindi niya pwedeng pabayaan ang pamilyang Barco ngayong sila'y ay pinagbabantaan siya. Pero sinabi ni Roman na wala silang problema sa pamilyang Barco kahit na tumaas ang kanilang puwersa, dahil wala pa rin silang laban sa pamilyang Dimitri. Sinabi ni Roman na ang pagpapatupad sa kanila ay isang simpleng gawain lamang kung gagamitin niya ang lakas ng pamilya niya, ngunit sinabi niya kung gagawin niya iyon ay magiging walang kabuluhan lang. Alam ni Roman ang katotohanan ng pamilyang Dimitri ay isang dating karaniwang pamilya lang dati, at ang mga maharlika galing sa hilagang silangang rehiyon ay hindi tinuturing si Roman Dimitri na hindi banta sa kanila. Iniisip ni Roman kung anong dapat niyang gawin upang matulungan siya. Ito ang isang pagkakataon na umangat sa mas mataas na level, tulad ng dati. Dahil doon sinabi niya kay Hans na kailangan niya makita ang tatay niya dahil mayroon siyang kailangan gawin. Sinabi ni Roman na panahon na upang kunin ang pera na ipinangako niya sa kanya noong huli. Sa kabilang eksena, sa palengke ng Dimitri, nagugulat ang mga tao sa nakikita nila. Dahil nakita nila ang isang tao na isang mercenary na puno ng dugo sa kanyang katawan. Hinubad ng mercenary ang helmet niya, nagpakilala siya. Si Lucas na isang mercenary B-rank, sinabi ni Lucas na walang pinagbago sa teritoryo ng Dimitri ng kahit kaunti. Pumunta si Lucas sa isang blacksmith para ipaayos niya ang mga kagamitan niya. Tinanong siya ng matanda ng isang blacksmith, na si Lucas kung nahirapan si Lucas na makipaglaban. Naiinis si Lucas dahil sinabi niya sa matanda na halos na masawi siya sa loob ng battlefield dahil sa mga kasamahan niya na hindi nag-iisip. Tinanong ng matandang blacksmith kay Lucas ang kalidad ng gamit niya ay hindi gaanong maganda kaya tinanong niya kung saan niya ito binili. Nadismaya si Lucas dahil sinubukan niya ang isang tindahan na ito sa unang beses niya, halos mawalan siya ng buhay dahil lang dito. Sinabi ng matandang blacksmith ang mga pag-awa ng bakal dito at produksyon ng kagamitan ng Dimitri ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay ng pag-awa ng gamit, kaya nagalit ang matanda kay Lucas dahil minamaliit sila. Dahil doon pinagkatiwala na lang ni Lucas ang mga gamit niya sa matandang blacksmith. Sinabi naman ng matanda na aayusin niya lahat ng gamit niya, at nangangailangan siya ng maraming oras para maayos niya ng mabuti ang gamit ni Lucas. Si Lucas ay gusto muna magpahinga sa teritoryo ng Dimitri dahil pagod na siya. Dahil masama ang pakiramdam niya at pagod na siya sa loob ng labanan kaya aalis na muna siya. Nakita ni Lucas ang mga tao na may pinagkakabalaan. Tinatanong ni Lucas bakit nagtitipon sila sa isang lugar. Inaakala ni Lucas na may digmaan o kung ano. Hindi niya gustong tanggapin ang anumang trabaho dahil pagod na siya, ngunit hindi niya mapigil ang maging mausisa. Kaya pumunta muna si Lucas kung saan tumitingin ang mga tao. Nakita ni Lucas ang anunsyo sa pader na nangailangan sila ng serbisyo. Ang mga kinakailangan para maging private soldier. Mga kinakailangan nila na may malusog na pangangatawan at mayroon pagnanasa na maging malakas. Ang bilang na kinakailangan nila ay hanggang 30 na katao. Ang magiging sahod nila ay 8 silver per month. Iniisip ni Lucas na ang buwanang halaga ng pamumuhay para sa isang pamilyang may 4 na miyembro ay humigit kumulang 5 pilak sa karaniwan, kaya hindi ito masama kahit na isinasaalang-alang nila ang panganib sa buhay nila. Sinasabi dito na may espesyal na kondisyon na para sa kanila ay magiging bahagi lamang sila ni Roman Dimitri at hindi ang pamilyang Dimitri.
Isaisip nila dapat ang katotohanan ito, at mag-apply lamang kung handa silang ibuwis nila ang buhay nila para kay Roman Dimitri. Sinabi ng matanda kay Lucas na huwag na niyang isipin mag-apply dahil daan-daang na ang siguradong nag-apply na. Sinabi ni Lucas sa matanda na hindi siya mag-a-apply, sinabi niya na kahit na ganito ang itsura niya, siya ay isang B-rank warrior. Sinabi ni Lucas sa matanda na kailangan niya ng hindi bababa sa 50 silver kada buwan upang pag-isipan niya na bumuo ng katapatan sa isang maharlika. Biglang naisip ni Lucas ang sinabi ng matanda sa kanya. Dahil narinig niya ang daan-daang mga tao na nag-a-apply para maging private soldier, sinabi niya sa matanda kung may halaga ba talaga iyon. Sinabi ni Lucas na kahit gaano kaganda ang mga kondisyon ni Roman, hindi ba't si Roman Dimitri ay isang tanga ng mga Dimitri. Dahil sinabi niya na walang nakakaalam sa kung anong uri ng pagsubok na mararanasan nila sa pagiging sundalo mula kay Roman Dimitri. Dahil doon sinabi ng matanda kay Lucas dahil siya ay tagalabas, siya ay walang alam tungkol sa young master nila na si Roman ay hindi na siya tulad dati. Kinuwento ng matanda kay Lucas kung paano winasak ni Roman ang grupo ng Blood Fangs, at dahil trinitroto niya din ni Roman ang mga tao ng tama. Sinabi ng matanda na hindi rin sila naniniwala sa una. Pero nagkaroon siya ng pagkakataon na marinig ang sinabi ni Clark. Tinanong ni Lucas kung sino si Clark. Pagkatapos maging tauhan ni Roman ang anak ni Clark. Ang pamumuhay nila Clark sa buhay ng kahirapan ay nagbago dahil kay Roman Dimitri. Iniisip ng matanda kung sino ang anak ni Clark na lalaki. Nalala ni Clark na iyon si Kevin, makikita natin si Kevin na bumili ng tinapay sa isang tindahan. Sa ibang eksena pagabi na sa palasyo ng Dimitri. Naguguluhan si Kevin dahil sinabihan siya ng young master niya na magbakasyon na muna. Sinabi ni Roman kay Kevin simula bukas, makakatanggap na si Kevin ng bakasyon ng 3 araw, at sinabi niya na kailangan din niya magpahinga sa pagsasanay niya, dahil si Kevin ay masipag magsanay kaya sinabi ni Roman na kailangan niya mag-enjoy kasama ang pamilya niya. Kinaumagahan sa tinitirhan ni Kevin, hindi sanay si Kevin na magbakasyon kaysa magsanay. Iba ang pakiramdam ni Kevin dahil matagal na niya hindi nakikita ang pamilya niya pagkatapos niyang pumunta sa kastilyo ng Dimitri. Iniisip ni Kevin kung anong ginagawa ng pamilya niya ngayong. Biglang tinawag siya ni Hans. Tinanong ni Hans kay Kevin kung pupunta si Kevin sa pamilya niya na ganyan ang suot niya matapos ang matagal niyang pagkawala. Sinabi ni Hans kay Kevin na may inihanda ang young master nila na may malinis na damit para kay Kevin bilang pamalit sa damit niya. At sinabi ni Hans kay Kevin na huwag niyang kakalimutan ni Kevin na magdala ng pera para bigyan ng pasalubong ang kanyang pamilya. Si Kevin ay makakatanggap ng 30 silver ngayong buwan. Kaya sinabi ni Hans na mag-enjoy si Kevin para sa mga regalo o luxury na bagay. Sa labas ng pamilihan ng Dimitri, si Kevin ay masayang bumili ng maraming tinapay sa bakery. Hindi makapaniwala si Kevin sa suot niyang damit ay malambot. Nararamdaman ni Kevin na maganda sa pakiramdam ang sinusuot niyang damit na binigay sa kanya ng young master niya. Bumili rin si Kevin ng maraming tinapay para sa kanyang pamilya. Naaamoy ni Kevin ang bagong lutong tinapay na binili niya, dahil doon si Kevin ay naging masaya. Sinabi ni Kevin na sigurado siya na mag-e-enjoy ang kapatid niya na si Mary. Sinabi ni Kevin na si Mary ay pinapangarap niyang kumain ng whipped cream na bagong lutong tinapay. Dahil sinabi ni Kevin na si Mary ay palaging nagrereklamo, dahil bakit daw palaging silang kumakain ng matitigas na tinapay araw-araw. Kahit ganun, sinabi ni Kevin na kahit hindi siya nakabili ng bagong lutong tinapay na para kay Mary, kahit na isang beses, dahil ang bagong lutong tinapay ay ibibigay niya sa kanya. Isang flashback na hindi maganda ang nangyari, hinahanap si Clark ng grupo ng Blood Fangs. Ang pamilya ni Kevin ay takot na takot sa grupo ng Blood Fangs dahil sila ay ginagamitan ng karahasan. Naging seryoso bigla si Kevin dahil sinabi ni Kevin na siya ay magiging mas malakas sa ilalim ng gabay ng young master niya. Nakarating na si Kevin kung saan nakatira ang pamilya niya. Nagulat si Kevin sa nakita niya. Dahil nakita niya ang nanay niya na masayang uminom ng inumim at ang tatay niya na masayang kumakain at ang kapatid niya ay masaya din na inaalagaan ang hardin nila. Hindi makapaniwala si Kevin sa nakikita niya kung anong mundo ang nakikita niya dahil nakikita niya ang pamilya niyang masaya. Inaakala ni Kevin na sinabihan siya na pumunta sa labas ng palasyo, inaakala niya doon pa din sila nakatira pero sa halip na sa bagong tirahan sila. Dahil doon napansin siya ng kapatid niyang babae at pati na rin ang tatay niya at nanay niya. Kinabigla ng buong pamilya ni Kevin ang pagdating ni Kevin sa kanila. Binati si Kevin ng pamilya niya dahil matagal silang noalay sa kanila, natuwa ang nanay niya at tatay at ang kapatid niyang babae.
Tinanong ni Kevin sa nanay niya kung saan nanggaling ang bahay nila. Sinabi ng nanay niya na hindi lang yun, pati ang mga tao mula sa kastilyo ay tumulong sa kanila sa pag-aayos ng lahat ng kinakailangan nila. Nararamdaman ng pamilya ni Kevin ang tunay na kasiyahan sa buhay ng mga nakaraang araw sa bagong bahay nila. Nakita ni Kevin ang mga salitang binitawan sa kanya ni Roman noong chapter 12 na si Roman na bahala sa pamilya ni Kevin. Napaluha na lang bigla si Kevin at nagpasalamat din siya dahil sa magandang nangyayari sa kanila. Biglang na may napansin ng tatay ni Kevin sa anak niya. Tinanong ni Clark kay Kevin kung anong nangyari sa mukha ni Kevin dahil mayroon siyang nakikitang pasa sa mukha ni Kevin. Tinanong ng tatay niya kung sinaktan ba siya ni Roman. Si Kevin ay tumanggi na si Roman ang gumawa ng masama sa kanya. Sinabi ng nanay ni Kevin na sabihin niya ang totoong nangyari sa kanya, dahil kung si Kevin ay nakakatanggap ng masamang trate sa kanya ay handa silang umalis dito. Kaya pinagtanggol na lang ni Kevin ang young master niya dahil hindi masamang tao si Roman Dimitri. Tinanong ng nanay niya kung saan nakuha ni Kevin ang pasa sa mukha niya. Kaya sinabi ni Kevin sa magulang niya ang katotohanan ng kung bakit nakuha niya ang pasa sa mukha niya. Sa ibang eksena kinuwento ni Clark sa mga kasamahan niya kung paano sila nakakuha ng tirahan at lupa, pero ang mga kasamahan niya ay medyo hirap maniwala sa sinabi ni Clark. Sinabi ni Clark sa kasamahan niya na base sa sinabi ni Kevin sa kanya, sinampal siya ng malakas ng isang knight ng barko, pero bigla siyang prinotektahan ni Roman. Sinabi ni Clark sa kasamahan niya, na anong klaseng maharlikang gagawin iyon para lamang sa sariling niyang tauhan. Dahil doon binalita ng kasamahan ni Clark sa palengke ang ginawa ni Roman. Pinag-uusapan ng mga babae si Clark dahil ang pamilya nila ay maganda na ang pamumuhay nila. Narinig ng isang babae ay ibinigay sa kanila ng young master nila na si Roman sa pamilya ni Clark dahil anak ni Clark si Kevin na naging tauhan ni Roman. Lumipat ang tsismis sa isang lalaki, at sinabi sa kanya na narinig niya na ibinigay ni Roman ang isang bahay at lupa mula kay Clark, at sinampal ni Roman ang isang knight ng barko na para kay Kevin. Kahit sa mga bata ay narinig ang mga balita na mahusay si Roman na mag-alaga ng kanyang mga tauhan. Sinasabi nila na gusto nila na maging si Kevin na lang. Sinasabi nila kung makakabuo sila ng tiwala sa young master nila. Sinasabi nila na mag-iiba ang buhay nila katulad sa pamilya ni Clark. Kumakalat na ang balita tungkol sa pamilya ni Clark na sinabi nila na kung magkakaroon sila ng bagong buhay dahil kay Roman. Balik sa kasalukuyan, pinaliwanag ng matanda kay Lucas kung anong nangyari kung bakit maraming nagdagsaan ng mga tao, para mag-apply para maging private soldier. Hindi alam ni Lucas kung anong nangyayari sa mundo, dahil nalaman ni Lucas na linigpit ni Roman ang grupo ng Bloodfangs at sa insidente sa social party. Nagtataka si Lucas na baka posibleng nasa likod dito ay si Roman. Nakilala ni Lucas si Roman Dimitri dati, sinabi ni Lucas na hindi gagawa ng ganyang bagay si Roman. Dahil nakita ni Lucas si Roman kung paano siya nag-aalboroto sa isang kasino pagkatapos niyang mawala ang lahat ng kanyang pera, nung 2 taon na ang nakakalipas. Dahil doon nakapagdesisyon na si Lucas na gusto niyang kumpirmahin ng sarili niya kung si Roman ay nagbago na. Kinagabihan sa palasyo ng Dimitri, nag-uusap sila Baron Romero at si Captain Jonathan. Tinatanong ni Baron Romero kung kamusta ang paghahanda para sa pagtanggap sa private soldier ni Roman kung maayos ang proseso. Sinabi ni Jonathan na magbibigay lamang sila ng minimum na bilang ng mga sundalo para sa regulasyon ng pagpasok sa pagiging private soldier, at si Lord Roman ang mga ngasiwa sa pangkalahatang proseso sa pagtanggap ng mga tao. Hindi na malaya ni Baron Romero kung gaano nakarami ang oras na nakalipas ang panahon. Sinabi ni Jonathan kay Baron Romero, sinabi niya kung babawiin niya ba ang sinabi niya. Tinanong niya kung okay lang sa kanya na magkaroon ng private soldier si Roman. Dahil sinabi ni Jonathan kay Baron Romero ang pagbuo ng private soldier na individual ay masyadong delikado. Kaya nagmukahi si Jonathan kay Baron Romero kung tanungin niya ang anak niya kung ano ang layunin ni Roman. Biglang nagsalita si Baron Romero. Nang marinig ni Romero na si Roman ay sumama sa pagtitipon ng mga maharlika sa pamilyang Barco, inisip niya na baka nagtutulungan sila Anthony Barco upang palayasin ang ikalawang anak niya sa linya ng pagiging tagapagmana. Ngunit si Roman, ay hinarap niya ang lahat ng mga maharlika at sinampal ang isang knight ng Barco, kahit ito ay laban sa kay Anthony Barco. Sinabi ni Romero kay Jonathan na si Roman ay tinuturing na tanga sa loob ng isang dekada, pero siya ay nagsimulang mabuhay sa kanyang pamamaraan mula nang maganap ang insidente sa grupo ng Bloodfang. Dahil doon sinabi ni Romero bilang tatay ni Roman gusto niyang suportahan ang anak niya. Dahil doon naiintindihan na ni Captain Jonathan kung anong gusto mangyari ng Lord niya.
Tinatanong ni Baron Romero si Jonathan kung gaano karami nag-apply bilang private soldier ni Roman, inaakala niya na hihigit lang ito sa mga 50 na katao dahil sa masama nilang reputasyon. Dahil doon sinabi ni Jonathan ang katotohanan sa Lord niya, na humigit na 500 ang nag-apply para maging private soldier ni Roman. Nagulat si Baron Romero sa sinabi sa kanya ni Captain Jonathan. Kinaumagahan sa training camp ng Dimitri, makikita ang maraming aplikante na gustong maging private soldier ni Roman, kasama na din si Lucas. Sa ibang eksena sa tent, pumasok si Chris sa tent at tinawag niya ang Lord niya. Sinabi ni Chris kay Roman na kumpleto na ang paghahanda para sa mga pagsubok para maging private soldier niya. Sa kabilang eksena, ang araw bago ang trial sa pagiging private soldier ni Roman. Sa loob ng bar masayang umiinom si Lucas ng alak, sinabi niya ang alak ng Dimitri ay masarap. Biglang may napansin si Lucas. Hindi makapaniwala si Lucas, dahil maraming nagtipon-tipon sa araw ng pagsubok sa pagiging private soldier ni Roman, hindi inaasahan ni Lucas na mas maraming aplikante na darating. Dahil hindi lang iyon. Sinabi ni Lucas ang tatlong maingay na tao sa kabilang lamesa. Sinabi niya dahil batay sa nakita niyang tanso sa ID nila na nakabitin sa kanilang mga belt, sila ay marahil mga C-rank warrior. At sa kabilang lamesa tinignan ni Lucas ang tatlong umiinom ng alak, napansin niya na sila ay hindi mga mercenary, pero napansin niya na sila ay maraming karanasan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Lucas na maraming mga restaurant sa Dimitri maliban sa ibang lugar. Sinabi ni Lucas na kung susuriin niya na mayroong 5 hanggang 6 na marangal na tao sa maliit na espasyong dito sa Dimitri. Sinabi ni Lucas ang mga level ng mga aplikante ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Pero tinatanong ni Lucas sa kanila kung mayroon naman silang sapat na karanasan sa digmaan, dapat ay may mas magandang trabaho sila kaysa sa pagiging private soldier sila ni Roman. Sigurado si Lucas na hindi lamang iyon dahil nagka-interes din sila kay Roman kagaya niya. Dahil doon si Lucas ay nagalit dahil ayaw niya ng ganoon bagay. Biglang may napansin si Lucas na isang lalaki umiinom ng alak. Sinabi ng lalaki kay Henderson, tinatanong niya kung bakit siya nandito dahil sinabi dati ni Henderson na magiging sundalo siya ng pamilyang Lawrence. Sinabi ni Henderson sa lalaki na ang Lawrence ay tirahan niya. Pero sinabi ni Henderson sa lalaki, nang makita niya si Roman Dimitri kung paano niya tinalo ang grupo ng Bloodfangs ang isip niya ay nagbago bigla. Sinabi ni Henderson ang ibang mga tao ay na hindi naniniwala kay Roman. Nung araw nang makita ni Henderson si Roman sa plaza sa teritoryo ng Lawrence. Nakita ni Henderson si Roman ay nababalutan ng mga dugo sa katawan, at nakita niya ang leader ng Bloodfangs ay kinakaladkad ni Roman. Sinabi ni Henderson kahit na isang maharlika si Roman, nagawa niyang parusahan ang leader ng Bloodfangs sa plaza, at naglakbay pa si Roman sa ibang teritoryo upang parusahan ang leader ng Bloodfangs. Hindi maalis ni Henderson sa isip niya ang eksena na iyon, dahil naramdaman niya ang takot niya kay Roman. Maraming nag-aalinlangan ng mga tao sa lugar ng Lawrence, at tinatanggi nila na nagkaroon ng insidente mula sa teritoryo ng Lawrence. Ngunit nakita ni Henderson ang tunay na nangyari sa teritoryo ng Lawrence, at nakita ni Henderson ng direkta si Roman Dimitri ay hindi isang duwag tulad ng mga naririnig nilang chismis. Sinabi ni Henderson na tunay na isang leader si Roman Dimitri na kayang makipaglaban kasama ang kanyang mga tauhan. At sa pagiging private soldier ni Roman ay pagkakataon ni Henderson na maging tauhan siya ni Roman. Sinabi ni Henderson na ipapasa niya ang pagsubok bukas at makakamit niya ang karapatan na tumira sa Dimitri at makakasama niya palagi si Lord Roman. Dahil doon iniisip ni Lucas kung mahalaga ba na ibuwis ang buhay niya para kay Roman Dimitri. Sinabi ni Lucas na magkakaroon ng malaking kaguluhan bukas, iniisip ni Lucas na baka hindi lamang iyon basta nagkataon lang. Kinaumagahan sa Dimitri Drill Hall, ang araw ng pagsubok. Papunta na ang mga aplikante kung saan magaganap ang unang pagsubok, pero ang ibang mga aplikante ay masaya dahil inaakala nila na madali ang pagsubok. Iniisip pa din ni Lucas ang lahat ng narinig niya kagabi kung totoo talaga ang mga narinig niya tungkol kay Roman Dimitri, aalamin niya muna kung anong magiging desisyon niya. Iniisip ni Lucas sa mga ibang aplikante ay karamihan nandito sa Dimitri ay tiyak na magkaparehas sila ng iniisip tungkol kay Roman. At may mga tao na nahihirapan mag-apply para maging private soldier ni Roman, dahil pagkatapos nilang marinig tungkol sa masamang chismis tungkol kay Roman. Sinabi ni Lucas na sandaling makapili siya ng desisyon, kapag nakita niya ang tunay na katotohanan tungkol kay Roman. Biglang napansin ni Lucas na tumahimik ang lahat ng mga aplikante. Biglang may narinig silang yapak ng isang paa. Dahil doon biglang dumating na si Roman Dimitri kasama si Chris.
Biglang ang mga tao ay renespekto kaagad si Roman sa pagdating niya. Sinabi ni Lucas na kahit walang nagbigay ng utos sa kanila, pero silang lahat ay walang malay na yinuko ang kanilang mga ulo at gumawa sila ng daan para kay Roman. Dahil doon nalaman na ni Lucas na ang mga chismis ay totoo. Umakyat na muna si Roman sa hagdanan. Sinabi ni Roman sa mga tao na itaas na nila ang mga ulo nila. Sinabi ni Roman sa kanila na gaya sa sinabi niya sa anunsyo na pipili siya ng 30 na mga sundalo niya na makakasama niya makipaglaban, pero bago silang magsimula may gustong muna sabihin si Roman sa kanilang lahat. Nagpakilala muna si Roman sa kanila, sinabi niya na siya si Roman Demetri. Sinabi ni Roman na wala siyang planong habang buhay na nakakulong sa isang madilim na kwarto ng teritoryo ng Demetri. At isang laban ay hindi niya maiwasan magbuwis ng buhay ng mga kasamahan niya. Sinabi ni Roman na patuloy siyang makikipaglaban para sa isang mas mataas na posisyon kaysa sa pagkakaroon ng takdang oras sa ibang bagay, at ang isang laban na may kinalaman sa kanilang buhay ay hindi maiiwasan na proseso. Kaya't, sinabi ni Roman sa kanila na sino man na nagbabalak sumunod sa kanya ng walang tiyak na determinasyon. Sinabi ni Roman na umalis na sila ngayon dahil hindi nila sila kailangan. Ang dapat nilang isipin habang ang kanilang ulo ay tumitilapon sa labanan, ay hindi siya manghihinayang sa sarili niya na ipadala sila doon. Pero sinabi ni Roman sa kanila na ang pagsisisihan nila, ang hindi nila siya makikita kung paano siya na nakatayo sa pinakamataas bilang pinakamakapangyarihan sa buong kontinente kasama niya. Dahil doon ang mga aplikante ay namangha sila sa sinabi ni Roman sa kanila. Dahil doon kinabigla din ni Lucas ang sinabi ni Roman sa kanila, sinabi niya kung anong pinagsasabi ni Roman sa kanila. Sinabi ni Lucas kung nakalimutan ni Roman ang pinakamakapangyarihan sa kontinente ng Salamander, at sinabi niya ang pangalan ng pamilya niya ay nakataya dahil sa sinabi niya. Sinabi ni Lucas na dapat marunong si Roman na limitasyon ang kaiabangan ni Roman. Pero sinabi ni Lucas sa ilang dahilan ay parang kaya ni Roman gawin ang mga sinasabi niya. Dahil doon nagsalita na si Chris, sinabi niya sa kanila na bibigyan nila sila ng instruction para makapasa sa unang subok. Sinabi ni Chris na ang unang pagsubok ay madali lang, kailangan lang nila tumayo sa itatalaga nilang lugar, at sinabi niya na isang archer ay papatamaan sila ng 3 beses na palaso. Sinabi ni Chris sa kanila, ang palaso ay maaaring halos maglapat lang sa kanila, o kaya magtamo sila ng maliit na pinsala, at maaari itong tumama sa plate sa likuran nila, o matamaan sila ng direkta sa katawan at magdulot ng malubhang pinsala sa kanila. Sinabi ni Chris ang mga tao na hindi gumagalaw kahit isang hakbang habang pinapaputok ang 3 palaso. Ang mga iyon lamang ang pumapasa sa unang pagsubok. Dahil doon nagsimula na sila, ang unang pagsubok ay gagamitin sa pagtawag sa kanilang pangalan. Ang unang tinawag ni Chris ay si Dirk. Inutos ni Chris na maghanda na siya. Ang kasunod ni Dirk si Morrison na pinaghintay niya muna, pagkatapos ni Dirk. Nagsimula na ang unang pagsubok, ang archer ay handa na panain si Dirk. Iniisip ni Morrison na ang unang pagsubok ay sinusubukan sila sa matibay nilang pag-iisip. Sinabi ni Morrison na sino sa mundo ang papatay ng isang aplikante ng pangkat ng private soldier sa isang pagsubok lang. Sigurado si Morrison na ang archery ay tiyak na magaling sa paggamit sa pagpana. At sinabi ni Morrison na hindi magkakamali ang archery na pumana. Nagpakawala na ng malakas na tira ang archery kay Dirk. Tumama ito malapit sa balikat niya. Si Dirk ay hindi tinamaan sa katawan niya. Dahil doon naging masaya si Morrison dahil ang laban na ito ay gamit ang matibay na pag-isip nila. Sinabi ni Morrison na kailangan niya lang pigilan ang sarili niya, at maniwala siya na walang mangyayaring masama sa kanya. Sigurado na si Morrison na hindi magmimintes ang pagpana ng archery kay Dirk. Pero biglang tinamaan ang binti ni Dirk, at bumaon ang palaso sa binti niya. Dahil doon kinagulat ni Morrison at ang mga aplikante sa mga nangyari. Dahil doon si Dirk ay nagsusumigaw sa sakit sa pagpana sa kanya, sinabi ni Chris na kailangan nilang magpadala ng medic para kay Dirk. Iniutos ni Chris sa isang knight na kumuha siya ng stretcher para kay Dirk. Dahil doon sinugod si Dirk kaagad sa pagamutan para malunasan siya kaagad. Ang mga aplikante ay natatakot na sumubok, sinabi ng isang lalaki na talagang sinabihan sila na maghanda sila na tamaan ng pana. Kaya tinawag ni Chris ang kasunod, tinawag ni Chris si Morrison. Nakita ni Morrison na direktang tumama sa binti ni Dirk ang palaso kanina, sinabi niya kung sa ulo siya tinamaan tiyak na kaagad siyang mamamatay. Sinabi ni Morrison na ito ay lubos na kabaliwan. Sinabi ni Morrison na nag-apply lamang siya upang magkaroon ng pagkakataon na maging isang knight. Eksaktong sinabi sa kanya ng young master ni Chris, tulad ng sinabi ng young master niya sa kanya.
Tinanong ni Chris na ang pangalawang kasunod ay tinatanggap na ba ang pagsuko. Sinabi ni Chris sa kanila, para sa mga natatakot na tamaan ng pana, kailangan nilang sumuko na ngayon. Sinabi nila sa kanila kung mananatili sila hanggang sa wakas, kahit natamaan sila ng pana, nangangahulugan ito na mayroon silang katangi-tanging na may karapatan makabilang na pumasa sa unang pagsubok. Seryosong sinabi ni Chris kung mayroon mga duwag na aplikante sa drill hall, ay kailangan nila umalis kaagad dahil hindi nila sila kailangan. Isang flashback sa opisina ni Roman. Sinabi ni Roman na isang beses niya lang ipapaliwanag sa kanila kung anong ang role nila. Sinabi ni Roman bukas sa unang pagsubok sa pagiging private soldier ni Roman, sila ay magpapatama ng palaso. Sinabi ni Roman sa kanila ang kasama niyang archery ay pinakamahusay sa rehiyon ng Dimitri. Ang archery ay hindi papanain ang hindi masilan nilang bahagi ng katawan nila na hindi sila magkakaroon ng malubhang pinsala. Sinabi ng archery sa mga knight na hindi nila kailangan mag-alala dahil hindi siya magmimintes ng tira. Dahil doon binigay ni Roman ang matatanggap nilang reward para bukas. Makikita ang maraming mga ginto na may tatanggap ng mga knights para bukas. Dahil doon naging masaya ang mga knight sa binigay ni Roman sa kanila. Sinabi ni Roman sa mga knight na hindi sila magkakaroon ng malubhang pinsala, dahil may nakaabang na mga medics para sa kanila. At sinabi pa din ni Roman na hindi magbabago na magpapatama sila ng palaso para bukas. Tinanong ni Roman sa kanila kung tatanggapin nila ang inaalok niya. Dahil doon sumang-ayon ang mga knights sa plano ni Roman para bukas. Pinauwi na ni Roman ang mga knights palabas ng opisina niya. Tinanong ni Chris sa young master niya kung bakit sila ay lumalayo mula sa isang partikular na sitwasyon. Sinabi ni Roman kay Chris na hindi niya mahahanap ang mga taong hinahanap niya sa pamamagitan ng mga pagbabanto lamang sa kanila. Sinabi ni Roman na kailangan niya ipakita sa mga aplikante na kailangan nilang ilagay ang kanilang buhay sa alanganin sitwasyon. Pinaliwanag ni Roman kay Chris na kahit na ang pagkakataon na tamaan sila ng pana na 1% lang, ang karamihan sa mga aplikante ay matatakot sa kahit na maliit na porsyento na ito. Sinabi ni Roman ang mga kailangan ng aplikante para bukas ay magawa nila ang kondisyon ng ating bida na dapat nilang magawa upang maging tauhan nila sila. Dahil ang gusto ni Roman, ang mga tao na mayroon na matibay na pag-iisip sa madaling salita ay para silang isang pinanganak na may pusong halimaw. Nagtataka naman si Chris kung anong sinasabi ni Roman na puso na may halimaw. Sinabi ni Roman kay Chris, ang mayroon pusong halimaw ay magkakaroon ng mas mabilis na paglakas na kahit na sila ay nagsisimula pa lang sa ibaba. At sinabi ni Roman ang mga taong iyon na ganoong level lamang, ay pwede niya lang makasama sa pakikipagdigmaan. Balik sa kasulukuyan, nagagalit ang mga aplikante dahil hindi nila nagustuhan ang mga pagsubok ni Roman. Sinabi ng mga aplikante kay Roman dahil sobrang mapanganib ang mga pinapagawa nila sa kanila. Sinabi nila na hindi nila ibubuwis ang buhay nila para kay Roman Dimitri, kaya ang mga karamihan ay sumuko na. Nakita ni Chris na mahigit 100 ang mga sumuko sa unang pagsubok. Naalala ni Chris ang mga gusto ni Roman na mga tao, na may pusong halimaw dahil mayroon silang likas na talento. Kagaya kay Kevin na inutos ni Roman na putulin ang braso niya na walang panghihinayan, o kaya si Chris na humingi kay Roman ng paraan upang maging mas malakas mula sa taong nagbigay sa kanya ng nakakahiyang pagkatalo. Ayon ang tinutukoy ni Roman na tao na pinanganak na may pusong halimaw. Sinabi ni Roman na ang mga hindi nagtataglay ng mga ganoon uri ng hinahanap niya, sila ay kahit gaano sila kalakas ngayon, hindi sila magtatagumpay labanan ang mga taong ipinanganak na may pusong halimaw. Sinabi ni Roman na kailangan niyang suriin ang mga tao sa pamamagitan ng isang pagsubok upang makilala niya ang mga tamang tao na hinahanap niya. Dahil doon sinabi ni Roman na uumpisahan niya ulit ang unang pagsubok. Isang banda sa Dimitri Drill Hall kung saan sinasagawa ang unang pagsubok para maging private soldier ni Roman. May isang hinihingal na tao na hindi malaman kung bakit. Nakita ni Lucas ang isang aplikante kagabi nung nasa restaurant siya, nalaman ni Lucas na hindi pala siya sumusuko. Makikita si Henderson na siya na ang susunod na susubok, hindi niya mapigilan ni Henderson ang takot na nararamdaman ng katawan niya. Iniisip ni Henderson na ito na ang pagkakataon niya na mabigay niya ang buong katapatan mula kay Roman Dimitri. Sinabi ni Henderson na hindi siya pwede sumuko na walang ginagawa na kahit ano, dahil doon naghanda na ang archer na patamaan si Henderson. Nagulat si Henderson dahil ang palaso ay muntikan na tamaan si Henderson sa mukha. Hindi mapigilan ni Henderson na matakot sa palaso dahil malapit na ito maglapat sa katawan niya. Iniisip ni Henderson kung dapat na ba siya sumuko sa pagsubok. Sinasabi niya sa sarili niya na walang kabuluhan kung mamamatay siya dito, biglang pinakawala ng archer ang pangalawang palaso niya.
Iniisip ni Henderson na may oras pa siya para sabihin niya sa kanila na susuko na siya. Biglang pinakawala ng Archer ang huling palaso niya, si Henderson ay muntikan na matamaan sa binti. Dahil doon sinabi ni Chris na si Henderson ay pumasa sa unang pagsubok, muntikan na sumoko si Henderson sa unang pagsubok. Iniisip ni Lucas na sinuwerte lang si Henderson, dahil ang alam ni Lucas na baka sumuko si Henderson mamaya lang. Dumating ang iba't ibang aplikante na natira, sinubukan nila ang unang pagsubok, ang unang pagsubok ay nagpatuloy na wala silang natatamong pinsala. Maliban sa mga sumuko, may humigit kumulang na 400 na aplikante ang natitira. Ang unang pagsubok ay nagtagumpay ang mga aplikante na malagpasan ang unang pagsubok, ang mga natitirang bilang ng mga aplikante ngayon ay mahigit na 120. Susuriin ni Roman ang mga taong magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa pamamagitan ng unang pagsubok. Nakita ni Roman ang iba't ibang uri ng aplikante na mayroon mga taong pumasa habang sila ay kinakabahan. Kasama rin ang mga taong pumasa nang walang pakialam sa pagsubok. Sinabi ni Roman ang dalawa iyon ay hindi gaanong nagkakaiba mula sa kanyang kagustuhan. At sinabi niya na mayroon silang parehong katapangan upang malagpasan ang kanilang takot. Kailangan ni Roman na magpas siya na kilalanin mabuti ang individual na aplikante mula sa mga hindi gaanong mahalagang tao na natitirang aplikante. Sinabi ni Roman sa mga aplikante na pumasa sila sa unang pagsubok, at nalaman ni Roman ang halaga nila sa pagiging tunay na magdirigma, pero sinabi niya sa kanila na hindi magbabago ang isip niya na tatanggap lang siya na 30 katao para maging tauhan niya. Dahil doon sinabi ni Roman sa mga aplikante na susubukan nila sila ulit sa susunod na pagsubok. Sinabi ni Roman sa kanila kung makakapasa sila sa pangalawa niyang pagsubok, sila ay magiging tauhan niya kaagad. At sinabi niya na magkakaroon sila ng pagkakataon na mabuhay ng parang halimaw. Nagtataka si Lucas kung ano ang sinasabi sa kanila ni Roman na mabubuhay sila na parang halimaw. Sinimulan na ni Roman kaagad ang pangalawang pagsubok, sinabi niya sa kanila ay madali lang ang patakaran niya. Pinakita ni Roman sa mga aplikante ang mga nakahandang iba't ibang kahoy na espada na para sa kanila. Sinabi ni Roman na kung anong klaseng espada ang gusto nila, at gaano karami ang gusto nila dahil walang problema sa kanila dahil lahat nandito na. At sinabi niya na pumili sila ng espada na nagustuhan nila. At sinabi niya na kailangan nilang patunayan sa kanila na may halaga sila sa pamamagitan ng duelo sa tingbida. Ang mga ibang aplikante ay naguguluhan dahil makikipagduelo sila kay Roman Dimitri. Iniisip ni Lucas na kung kakayanin ni Roman na harapin sila na siya lang nag-iisa dahil nasa 120 pa sila. Sinabi ni Roman sa mga aplikante na hindi nila kailangan manalo sa kanya. Sinabi ni Roman sa mga aplikante kung sino mang tumagal sa kanya kahit na 1 minuto lang. Sila ay makakapasa kaagad at makakatanggap pa sila ng mas mabuting kondisyon kaysa sa nakita nila na nakalista sa anunsyo. Dahil doon mayroon isang taong maskuladong aplikante na unang nagrepresentang na sumubok labanan si Roman. Naghanda na yun maskuladong malaking katawan na labanan si Roman sa isang duelo. Bago magsimula ang duelo tinanong muna ni Roman kung anong pangalan ng aplikante na kaharap niya. Ang malaking katawan na kalbo at sinabi niya ay ang pangalan niya ay Vulcan. Tinanong ni Roman kay Vulcan kung okay lang kay Vulcan na gumamit ng kahoy na espada, tumugon si Vulcan na okay lang sa kanya. Nararamdaman ni Vulcan na si Roman Dimitri ay nag-uumapo ang kumpiyansa niya na makakaya niya siya. Iniisip ni Vulcan tungkol sa insidenteng sa pagligpit ni Roman sa Blood Fangs. Iniisip ni Vulcan na imposible sa kanya na matalo siya ni Roman ng 1 minuto lang. Si Chris ay tumayong referee ng laban, sinabi ni Chris na maghanda na sila. Sinabi ni Vulcan kung makapasa siya ng hindi tatagal ng 1 minuto, pero wala siyang pakialam doon. Sinabi niya na kahit pa siya ay isang taong paglilingkuran niya mula ngayon, tatanggapin ni Vulcan na pagkakataon iyon. Dahil doon sinimulan nila ang laban nila at inorasan ni Chris ang laban nila sa 1 minuto. Sumugod si Vulcan kaagad ng napakabilis kay Roman. Si Vulcan ay gumawa ng malaking pag-atake kay Roman na walang pag-aalinlangan. Biglang kinabigla ni Vulcan ang nakita niya. Dahil ang atake ni Vulcan ay simpleng iniwasan ni Roman ng walang kahirap-hirap. Tapos tinisod ni Roman ang paa ni Vulcan kaya nadapa si Vulcan. Aatake pa sana si Vulcan kay Roman. Pero bigla siyang naunahan ni Roman kaya natalo si Vulcan sa pangalawang pagsubok. Sinabi ni Roman kung sino ang aplikante ang susunod na lalaban sa kanya. Sinabi ni Lucas na si Roman ay nasa ibang level sa pakikipaglaban, dahil nakita ni Lucas si Roman na madaling niyang naiwas ang ganoon kabilas na atake. Hindi maisip ni Lucas na ang ganitong mga kilos ay posible kay Roman. Sinabi ni Lucas ang pangalawang pagsubok ay hindi matutumbasan na mas mahirap kaysa sa unang pagsubok na ginawa nila.
Sa ibang eksena, makikita si Roman na lumalabas ang kanyang aura. Ang eksena kung saan tinalo ni Roman kaagad si Vulcan ng walang kahirap-hirap. Iniisip ng mga aplikante ang isang bagay tungkol kay Roman ay lubos na malakas. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang mga laban at nagdaan ang panahon, inaasahan nila na mas madali nang harapin si Roman habang nauubos ang kanyang lakas. Isang oras na ang lumipas mula nang magsimula ang ikalawang pagsubok. 60 na duelo ang naganap na sumabak sa pangalawang pagsubok, at 60 na aplikante ang mga natalo mula sa kamay ni Roman sa duelo. Sinabi ni Roman kung sino pa ang susunod na aplikante na makikipaglaban sa kanya. Nakita ng mga aplikante ang nakita nila na walang palatandaan ng pagkapagod si Roman sa pakikipagduelo. Naintindihan ng mga aplikante kung bakit nasabi ni Roman sa kanila kanina, kung makakapasa sila sa pangalawang pagsubok sila ay kaagad na magiging tauhan niya bukod pa doon sila ay mamumuhay na parang predator. Nalaman ng mga aplikante na si Roman ay halimaw na parang isang lobo na si Roman Dimitri, na isang predator na maaaring mabuhay kung paano niya nais mamuhay sa mundo ng mga pinakamalakas. Kapag tinitingnan ng mga aplikante, na parabang ang mga salita ni Roman ay maaaring maging totoo. Sa ngayon, habang itinuturing pa ring tanga si Roman ng pamilyang Dimitri, ang sandaling ito ay maaaring ang tanging pagkakataon sa buong buhay nila, upang maging tauhan sila ni Roman Dimitri. Iniisip nila kung dapat ba nila na harapin ang ganoong kahalimo na lakas ni Roman Dimitri. Sinabi ni Roman sa mga aplikante kung wala nang gustong sumubok sa pangalawang pagsubok ay lahat sila ay babagsak. Ang mga aplikante ay nagtuturuan kung sino ang susunod na susubok na makipagduelo kay Roman Dimitri. Dahil doon may isang matapang na isang lalaki na nagrepresenta na makipaglaban kay Roman. Ito si Lucas na isang mercenary na B-rank warrior, na handa na makipagduelo kay Roman. Sinabi ni Lucas kay Roman na siya ay pang ika-61 na aplikante, at nagpakilala siya kay Roman na siya si Lucas. Sa ibang eksena sa Dimitri Drill Hall, sa nangyayaring laban nila Roman at Lucas, nagtataka si Lucas na ang makakalaban niya ay parang halimaw sa pakikipaglaban. Dahil nakikita ni Lucas ang aura ni Roman na isang halimaw si Roman. Sinabi ni Lucas na maliban sa matinding lakas ni Roman sa martial arts, bukod ba doon iniisip niya na maaring makagawa si Roman ng matinding presyon sa pamamagitan lamang ng kapaligiran. Sinabi ni Lucas na si Roman ay kumpletong nagbago mula sa mga naalala niya sa kanya dati. Iniisip ni Lucas tulad ng sinabi ni Roman sa kanila kanina, na hindi si Roman mananatiling nakakulong sa kwarto niya, dahil sinabi ni Roman na siya ay mamumuno sa buong kontinente. Sigurado si Lucas sa narinig niya kanina. Si Lucas ay walang pakialam patungkol sa 8th silver coins na makukuha niya. Dahil doon inorasan na ni Chris ang duelo nila Roman at Lucas. Sinimulan na ni Chris ang duelo nila. Sumugod ng napakabilis si Lucas kay Roman, sinabi ni Lucas na kailangan niya mauna makapasa sa pangalawang pagsubok na ito. Biglang nagulat si Chris kay Lucas, iniisip ni Chris ay sumugod kaagad si Lucas kay Roman nang walang pag-aalinlangan ng pag-atake kay Roman. At sinabi ni Chris na walang ibang aplikante na nakagawa ng ginawa ni Lucas maliban sa unang mga aplikante, at hindi pa yun ang nalaman niya kay Lucas dahil alam ni Chris na gumagawa si Lucas ng strategy sa laban. Sinabi ni Chris na inaatake ni Lucas ang bahaging ulo ni Roman gamit ang isang espada, habang ang isa ay tinitira ang bahaging puso ni Roman gamit ang punyal. Nagsalubong ang espada nila Roman at Lucas sa matinding laban. Sinabi ni Lucas na uurong na muna siya ng isang hakbang, upang maiwasan ang punyal niya, at pinigilan ang kanyang espada. Kaya nag-isip muna si Lucas na bagong plano na kung paano matatalo si Roman, kaya biglang tinapon ni Lucas ang punyal niya kay Roman. Habang binato ni Lucas ang isang punyal niya kay Roman, tapos sinundan niya ito ng isang pang-atake na isa pa niyang hawak na espada. Pero nagawan pigilan ni Roman ang punyal ni Lucas, at nasangga ni Roman ang isang pang-pag-atake ni Lucas. Dahil doon tumalsik ang punyal ni Lucas, pati na rin si Lucas ay napaatras sa lakas ng atake ni Roman. Iniisip ni Lucas na hindi pa sapat ang ginawa niyang pag-atake mula kay Roman. Sinabi ni Lucas na kailangan niya ng isang pagkakataon na ipagpatuloy ang pagsugod kay Roman, na habang si Roman ay walang pahinga. Ngunit nakita ni Lucas si Roman ay parang isang hindi napapagod na kalaban. Iniisip ni Lucas ang mangyayari, sinabi niya na hindi siya pwedeng huminto sa pag-atake kay Roman, si Lucas ay bumunot pa ng isang punyal. Iniisip ni Lucas na hindi siya mag-aatubiling umatake kahit na isang segundo lang. At iniisip ni Lucas ay kailangan lang niya ng mas matagal na 1 minuto para manalo. Sinabi ni Lucas na kailangan lang niya ipagpatuloy ang pagiging handa niya. Kaya umatake ulit si Lucas nang napakabilis kay Roman. Dahil doon si Roman ay naging masaya sa ginagawa ni Lucas.
Iniisip ni Roman, ang ginagawa ni Lucas ay hindi mabuting desisyon sa larangan ng labanan, ngunit ito ay angkop din para sa isang duelo. Iniisip ni Roman si Lucas dahil nalaman ni Roman na si Lucas ay mayroon likas na pakiramdam. Gayunpaman, sinabi ni Roman na hindi niya balak hayaan si Lucas na magtagal ng 1 minuto. Sinabi ni Roman sa 1 minuto ay parang isa itong pader sa kanila, upang mapakita sa kanila kung gaano nakahanga-hanga ang kanilang pinuno na kung sino ang susundan nila. Umatake si Lucas ulit, pero madaling naiwasan ni Roman ang pag-atake ni Lucas. Sinabi ni Roman kung ano talaga ang layunin ng pagsubok na sinasagawa niya, ito ay upang malaman nila sa isipan nila mula sa kanilang unang pagkikita na hindi na siya tulad dati. Biglang umatake si Roman kay Lucas. Sinabi ni Roman na kailangan na niya tapusin ang laban nila Lucas. Biglang nagulat si Lucas sa nakita niya. Biglang umatake si Roman, pero si Lucas ay swerteng nakailag sa atake ni Roman sa kanya. Isang flashback ni Lucas, nung isa siyang B-rank mercenary. Pinaliwanag ni Lucas ang isang normal na tao ay maaring sila maging isang B-rank warrior kung magsasanay sila ng madalas. Ngunit kung hindi pa sila nakakapaggamit ng mana, hindi sila kailanman makakapunta sa pagiging A-rank warrior. Ang mga A-rank warrior ay dapat magkaroon ng sapat na lakas upang matalo ang kahit anong kalaban. At sinabi ni Lucas ang pangunahing kondisyon ay para maging A-rank warrior ay magising ang mga nakatago mana nila. Kaya't nakarating si Lucas sa limitasyon niya sa pagiging B-rank warrior dahil hindi pa siya nakakagamit ng mana. Kahit gaano nagpakahirap si Lucas, hindi siya maaaring makatakas sa katotohanan na siya ay isang B-rank warrior. Gayunpaman, kung nagtagumpay si Lucas na makasurvive sa mga kampo ng digmaan kung saan maraming tao ang nasawi ng paulit-ulit. At mula roon, nalaman ni Lucas ang isang bagay. Upang makasurvive siya at upang manalo, biglang bumunot si Lucas sa isang gamit niya. Sinabi ni Lucas na dapat siyang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan niya para manalo sa laban na ito. Biglang binato ni Lucas si Roman ng buhangin. Ang buhangin na binato ni Lucas ay diretso itong tumama sa mukha ni Roman. Si Chris ay nagulat kay Lucas, sinabi niya na may tao palang kayang gumawa ng ganoong kay Roman. Sinabi ni Lucas tungkol sa sinabi ni Roman kanina na 1 minuto lang para magtagumpay sila sa pangalawang pagsubok, pero walang sinabi si Roman na walang mga patakaran sa pangalawang pagsubok. Dahil doon nagmadali si Lucas na atakihin si Roman dahil alam niya na si Roman ay hindi na kayang makakita ng maayos. Pero biglang kinagulat ni Lucas ang nakita niya kay Roman. Dahil nakita ni Lucas si Roman na walang senyales na kahinaan sa kanya, pagkatapos ni Lucas na batuhin si Roman ng buhangin sa mukha. Nakita ni Lucas ang mga mata ni Roman na hindi kumukurap pagkatapos ng pagbato ni Lucas ng buhangin sa mukha ni Roman. Nakita ni Lucas na walang pakialam si Roman, na kahit maraming buhangin na nakalagay sa mata ni Roman, at nakita niya na nakatingin pa din ang mga mata ni Roman kay Lucas. Bigla na lang natawa si Lucas kay Roman. Kaya binitawan na lang ni Lucas ang gamit niyang punyal. At sinabi ni Lucas na sumusuko na siya sa pangalawang pagsubok, kaya si Lucas ay nabigo sa unang pagkakataon. Bago ang isang murim ay nagsimulang magturo ng seryoso ng martial arts, ang unang bagay na itinuturo nila sa kanila, ituturo nila ay kung paano panatilihing bukas ang mga mata nila sa bawat oras. Isang sitwasyon kung saan nagpapalitan sila ng mga suntok, isang solong pagbaleng ng mata. Ito ay maaaring kunin ang buhay nila. Tulad ng isang utos para sa paghinga upang kalkulahin ang internal na enerhiya, ang pagkurap ng mata ay isang bagay na dapat pagtuunan ng seryosong pansin. Kaya nga, ang tagapagturo ni Baek Jung-hyuk ay pinapagawa nilang panatilihing bukas ang mga mata nila anumang oras. Biglang lumapit ang instructor ni Baek Jung-hyuk sa kanya, ang ibang mga kasamahan niya ay hindi na kayanin tiisin ang pinapagawa ng instructor nila na panatilihin palaging nakabukas ang mga mata nila. Biglang bumunot ang instructor ni Baek Jung-hyuk ng isang punyal. At bigla itong tinapat ng instructor ang punyal niya sa mata ni Baek Jung-hyuk pero si Baek Jung-hyuk ay nakabukas pa din ang mga mata niya. Balik sa kasulukuyan, kung saan nabuhusan ni Lucas ng buhangin si Roman ay sanay na malagyan ang buhangin niya sa mata niya. Makikita natin si Lucas ay sumusuko na sa pangalawang pagsubok dahil nakikita niya na wala siyang pag-asang manalo kay Roman. Binigyan ni Chris si Roman ng tubig para mawala ang nakabarang buhangin sa mata ni Roman. Tinanggap naman ito ni Roman at binuhos ito sa mata niya. Nalulungkot si Lucas. Sinabi niya na sana hindi niya ginamit ang buhangin kung alam niya hindi maganda ang mangyayaring resulta. Sinubukan ni Lucas ang lahat ng pamamaraan na kinakailangan niya upang magtagal si Lucas ng 1 minuto at pumasa siya sa pagsubok.
Iniisip ni Lucas kung anong klaseng nakakatakot ang makukuha niya na resulta sa ginawa niya. Iniisip ni Lucas na si Roman ay nadismaya sa ginawa niya. Palagay ni Lucas, si Roman ay galit kaya iniisip niya na baka paparusahan siya sa ginawa niya. Iniisip ni Lucas kung anong klaseng parusa na makukuha niya kay Roman. Dahil doon biglang sinabi ni Roman sa mga aplikante na sino ang susunod na gustong makipaglaban sa kanya. Biglang nagulat si Lucas, dahil hindi siya pinarusahan ni Roman sa ginawa niya kanina. Naguguluhan ang mga aplikante dahil hindi nagalit si Roman sa ginawa ni Lucas. Iniisip ng mga aplikante na kahit na si Lucas ay nakagawa ng pandaraya ay hindi pinarusahan si Lucas. Dahil nalaman ni Roman sa una pa lang na iyon ang plano ni Lucas na batuhin siya ng buhangin. Dahil nakita ni Roman si Lucas ay kumuha si Lucas sa bulsa niya at pagtapos ay dumistansya siya sa kanya. Sinabi ni Roman ang dahilan kung bakit siya sumama dito, upang makita niya ang pinakamahusay na mga tao. Iniisip ni Roman kung anong klaseng impyernong naranasan ni Lucas sa buhay niya. Sinabi ni Roman na hindi niya alam kung gaano karami dugo ang nakita ni Lucas sa buhay niya. Pero sinabi niya na wala siyang pagdududa sa kanyang pag-iisip. Sinabi ni Roman nung siya pa ay si Baek Jung-hyuk ay maraming na siyang nakitang mga dugo naging malaking sapa. Sinabi ni Roman na ganun linaka ang Heavenly Demon. Sinabi ni Roman kung wala ng aplikante na gustong sumubok sa pangalawang pagsubok. Sa isang banda sa kabilang laban, may isang aplikante na desperadong labanan si Roman. Pero ang atake ng lalaki ay madaling naiwasan ni Roman. Pero ang lalaki ay kumuha pa ng isang pirasong bato. Ang lalaki ay biglang binato si Roman nang walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Chris na ginaya ng ibang aplikante ang ginawa ni Lucas kanina sa laban. Ngayon, sinabi ni Chris na ginagamit ng bawat aplikante ang anumang paraan upang subukang mapatagal ang 1 minuto. Aatake pa sana ang lalaki kay Roman. Biglang sinipa ni Roman ang mukha ng aplikante. Sinabi ni Lucas ang pandaraya na ginawa niya kanina ay hindi kondisyon para madiskwalipikasyon sa pangalawang pagsubok, ngunit kung lumagpas sila sa linya, si Roman ay hindi magpapakita ng awa sa kanila. Ang lalaki ay lubhang nasaktan sa ginawa ni Roman sa pagsipa sa kanya. Iniisip ni Lucas kung hindi siya sumuko ay palagay niya ay mararanasan niya ang ganoon na sinapit ng aplikante. Sinabi ni Lucas ay hindi niya alam kung anong nangyayari sa ibang sitwasyon. Si Roman ay nagawa niya makipagduelo ng ika-100 na aplikante. Lagpas na ng 2 oras mula nang magsimula ang unang pagsubok. Hindi nila nakita si Roman na tumutulo ang kahit isang patak ng pawis niya. Sinabi nila ang paghinga ni Roman ay perpekto. Sinabi ni Roman na kahit na siya ay nasa pambihirang kalagayan na malapit ng mamatay, hindi sila pagbibigyan ng kahit sinong kaaway na patawarin si Roman dahil pagod siya. Pinapaliwanag dito kapag hindi na stable ang paghinga nila, magiging hindi epektibo ang mga kilos nila sa laban, at sa huli, sila ay magiging isa lamang karagdagan sa dami ng mga patay na katawan sa ilalim nila, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang matuto kung paano lumaban. Pinapakita dito kung paano siya humihinga at linalabas niya ang hininga ni Roman. Ang mana ng kalikasan na nakuha sa pamamagitan ng serye ng mga aksyon ay umiikot sa kanilang katawan upang magpagaling mula sa pagkapagod na mag-ambag sa loob ng katawan ni Roman. Sa pagdagdag ng ganitong perpektong gawain sa kanyang katawan, na pinalakas ng pagbabago sa estruktura ng mga buto niya, pinanatili ni Roman ang katawan niya sa pinakamainam na kalagayan. Kaya kahit gaano kadaming kalaban si Roman ay hindi siya napapagod at madali niya itong natatalo. Sinabi ni Roman noon panahon, sinabi niya na siya ay nagtagumpay sa laban sa ibang mga murim, kung saan nakipaglaban siya ng 3 araw at 3 gabi nang walang tigil. Sinabi ni Roman na wala siyang paraan para maubos ang kanyang lakas mula sa ganitong magaan na duelo tulad ng ginagawa nila. Dahil doon tinipon ni Chris ang lahat ng mga aplikante nasa Dimitri Drill Hall. Sinabi ni Chris ang bilang ng lumahok sa pangalawang pagsubok ay wala. Dahil doon ang mga aplikante na sumubok ay nalungkot sa narinig nila kay Chris. Gayunpaman sinabi ni Chris sa mga aplikante ay hindi ibig sabihin nung ay walang nagtagumpay sa kanila na makapasa, dahil kukuha pa din sila ng 30 na katao sa 120 na nakapasa sa pangalawang pagsubok. Sinabi ni Chris na babalitaan na lang sila sa susunod na araw. Dahil doon binati ni Chris ang lahat ng aplikante sa ginawa nilang paglahok sa pagiging private soldier ni Roman, at binati din nila sila dahil tinapos nila ang pagsubok. Sa ibang eksena, kinagabihan sa opisina ni Roman. Binigay ni Roman ang listahan ng mga aplikante na nakapasa sa pagiging private soldier ni Roman. Sinabi ni Roman kay Chris na si Chris ay magiging in charge sa pagsasanay ng pinili niyang 30 na nakapasa. Dahil doon, tinanggap ni Chris ang inutos ng young master niya.
Tinignan ni Chris ang mga pinili ni Roman na nakapasa sa pagiging private soldier ni Roman. Ang unang niyang napansin ay si Vulcan ang unang taong humamon kay Roman. Pinuri naman ni Chris si Vulcan dahil nakita niya na puno siya ng katapangan. At ang sunod niya nakita si Henderson na muntik nang sumuko sa unang pagsubok. Sinabi ni Chris na si Henderson ay walang espesyal na bagay sa kanya. Iniisip ni Chris na baka ang young master niya ay may nakita siyang kakaiba kay Henderson na hindi niya nakita sa kanya. Nagulat bigla si Chris. Sinabi ni Chris maliban sa kanila, ang lahat ay mauunawaan niya. Kaya tinanong niya sa young master niya kung nakapasa din si Lucas. Sumang-ayon naman si Roman na nakapasa si Lucas. Tinanong ni Roman kay Chris kung may problema ba sa pagpili niya kay Lucas. Sinabi ni Chris na si Lucas ay sobrang talented sa ibang aplikante dahil siya ay isang B-rank warrior. Gayunpaman, sinabi ni Chris na hindi lang iyon dahil si Lucas ay gumawa ng pandaraya sa pakikipaglaban habang sinasagawa ang duelo nila, at sinabi niya na si Lucas ay biglang nalang sumuko nang hindi lumalaban hanggang katapusan ng laban. Sinabi ni Chris, ang mga ganitong uri ng tao ay nagdudulot lamang ng peligro sa kanila sa loob ng digmaan. Sinabi ni Chris na kalimutan na lang ni Roman ang karangalan niya. Sinabi niya na si Lucas ang tipong mercenary na kayang iwan ang mga kasamahan niya sa laban, at sinabi niya na si Lucas ay gagawin ang lahat ng paraan para mabuhay sa loob ng digmaan. Kaya sinabi ni Chris kung siya ang magiging responsibilidad na humawak kay Lucas, si Chris ay tatanggi. Kaya sinabi ni Roman kay Chris na dahil doon nakapasa si Lucas. Hindi maintindihan ni Chris kung ano ang sinasabi sa kanya ng young master niya. Sinabi ni Roman na tulad ng sinabi ni Chris, maaaring si Lucas ay isang duwag na walang karangalan. Ngunit sa isang sitwasyon kung saan wala man lamang ang nag-iisip sa ibang mga aplikante na pwedeng magkaroon ng isang pandaraya sa laban, sinabi ni Roman na si Lucas ay nag-iisip ng isang makatwirang paraan upang harapin si Roman at ginawa ito sa kanya. Sinabi ni Roman ang mga ganitong uri ng tao ay talagang nagliliwanag sa labanan, sila ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mabuhay sa mga laban, at nakakahanap siya ng paraan, kahit ano pa ang gawin niya. Tinanong ni Roman si Chris, sinabi niya kung paano siya makakasiguro kay Lucas na magtataksil siya sa kanyang mga kasamahan dahil lamang sa kanyang nagawang pandaraya sa laban. Isang flashback, sinabi ni Captain Jonathan kay Chris ang mga nabubuhay sa mga digmaan ay hindi tulad nilang mga knights na nakakapaggamit ng aura. Sinabi niya kay Chris ang tanging mga taong kayang harapin na may kalma ang bawat sitwasyon, at ang kumikilos ng nararapat ayon lang ang mayroong kakayahan mag-survive hanggang sa wakas. Sinabi ni Captain Jonathan na kailangan tandaan ni Chris ang sasabihin niya, kahit gaano siya kalakas bilang knight, mayroong siyang laging pagkakataon na maaari silang patayin ng mga taong nakatago sa anino habang naghihintay sila ng pagkakataon na umatake. Iniisip ni Chris ang desisyon ni Lucas ay may katotohanan. Inisip niya na masyadong siyang makitid ang pag-iisip ngayong beses na ito. Nagtanong na lang si Chris ng isang bagay sa young master niya. Sinabi niya ni Chris na mayroon siyang bagay na hindi pa nauunawaan. Sinabi ni Chris kay Roman na may 5 buwan pa siya bago umalis patungo sa digmaan, at sinabi niya ang mga maharlika ay hindi linalagay sa harap ng digmaan dahil lamang sila ay nasa military service. Tinanong ni Chris sa young master niya kung bakit siya nagtitipon ng mga sundalo. Sa ibang eksena, opisyal na pinahayag ng pamilyang Barco. Sinabi nila na hinintay nila ang pamilyang Lawrence na gawin ang tamang desisyon samantalang naniniwala ang pamilyang Barco sa pangako nila sa nakaraan. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagtataksil sa kanilang karangalan bilang mga maharlika, at ang kanilang pagpangako sa pamilyang Barco, nagpasya ang pamilyang Barco na itaas ang mga sandata nila matapos ang maraming pagpapasensya nila. Ang mga kasalanan ng mga Lawrences ay malinaw na hindi nila binayaran ang utang na iniwan ng kanilang mga ninuno, at may ganang magdeklara na hindi nila ibibigay ang kanilang lupain na itinakda ng digmaan, bilang ipagkaloob nila ang kanilang lupain bilang kabayaran sa utang nila. Sa makatwid, ipapaabot ng pamilyang Lawrence sa mga tao ng kaharian ng Cairo sa pamamagitan ng pagpahayag ng ginagawa ng pamilyang Barco sa kanila. Kung hindi magbabayad ng utang ang pamilyang Lawrence, o ipagkakaloob nila ang kanilang lupain bilang kabayaran sa utang nila sa loob ng 1 linggo. Kung ganun, ang pamilyang Barco sa pagpayag ng central government, ipapahayag nila ang isang teritorial na digmaan laban sa pamilyang Lawrence. Nagulat si Chris. Sinabi niya sa young master niya na hindi niya pwedeng gawin iyon. Sinisimulan na ni Roman ang paghahanda upang makilahok sa digmaan sa gitna ng pamilyang Barco at ang pamilyang Lawrence. Sinabi ni Flora na siya ang nagdala sa pamilya niya sa masamang kalagayan. Biglang nagising si Flora,
ayon pala ay isang masamang bangungot. Sinisisi ni Lady Flora ang sarili niya sa mga nangyaring gulo sa pamilya niya. Kinaumagahan sa palasyo ng pamilyang Lawrence, pinag-uusapan pa din nila ang patungkol sa paghihiwalay sa kasal nila Roman at Flora. Sinabi ng katulong, sinabi niya na pagkatapos ni Flora pumunta sa teritoryo ng Dimitri, si Flora ay palaging nalang nagkukulong sa kwarto niya. Narinig ng isang maid, sinabi niya na kaya nasira ang kasal ni Lady Flora dahil sa pagkakamali ni Flora. Sinabi nila kung magiging maganda ba ang sitwasyon nila, dahil narinig nila na makikipagdigmaan sila sa pamilyang Barco. Habang si Flora ay patuloy pa din iniisip ang pagkakamali niya sa loob ng kwarto niya. Inaakala ni Lady Flora na medyo matalino siya mag-isip. Sinabi ni Flora na kapag tapos siya sa isang mataas na level na kurso sa akademya na may magandang marka. Dahil doon nakita ni Flora ang tatay niya nakangiti sa sobrang saya, inaakala niya palagi na siya ay mabuting bata. Pero sinabi niya ang tunay na katotohanan, kapag wala siyang suporta sa pamilya niya, na para siyang nakakulong sa hawla ng ibon na nababalutan ng mga bulaklak. Sinabi niya talaga kung sino talaga ang mas tanga sa kanila ni Roman, sinabi niya na siya ang mas tanga. Sinabi ni Flora na wala na siyang kumpiyansa na harapin ang tatay niya. Iniisip ni Flora kung anong gagawin ni Roman sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Flora kung iisipin niya ng mabuti, si Roman ay lubos na magkaiba sila. At sinabi niya na walang sinuman na umaasa kay Roman. Dahil si Roman lang ang nagligpit sa grupo ng Blood Fangs, na sariling niyang lakas, at gumawa siya ng matapang na aksyon para harapin ang sariling niyang pamilya. Nagdududa si Flora kung ginawa ni Roman na labanan ang grupo ng Blood Fangs na walang tulong mula sa ibang tao. Iniisip ni Flora kung kailan pa naging malakas si Roman. Sinabi ni Flora na kahit kalimutan niya ang posibilidad na iyon, mahalaga ang katotohanan na may katapangan si Roman na gawin iyon. Sinabi niya kumpara sa kanya na walang determinasyon. Sa isang banda sa labas ng kwarto ni Flora, kinakamusta siya ng butler niya dahil nakahanda na ang pagkain niya. Inaakala ng butler at ang maid na masama ang pakiramdam ni Flora. Biglang nagulat ang butler dahil nakita niya si Flora na lumabas sa kwarto niya. Sinabi ni Flora sa butler niya na pupunta siya muna sa library. Sinabi ni Flora na ang tatay niya ay ginagawa ang makakaya niya upang makahingi ng tulong sa ibang pamilya. Sigurado si Flora na walang tutulong sa kanila dahil sa hindi magandang kalagayan nila. Katulad ng ginawa ni Roman na pagsubok sa grupo ng Blood Fangs, sinabi niya na kailangan nila maghanap ng magandang solusyon gamit ang kanilang sariling lakas. Sa kabilang eksena sa opisina ng Lord ng Lawrence, sinabi ng tauhan ng Lord ng Lawrence na ang pamilyang Martel ay tinanggihan ang inaalok nila, tapos ang pamilyang Vastra ay tinatawagan pa lang nila. Sinabi ng tauhan ng Lord na kahit na sumang-ayon sila na itatag ang distribution network na lagi nilang hinihiling sa kanila, ipinakita nila na hindi nila sila matutulungan sa bagay na kinakaharap nila. Sinabi ng lalaki sa Lord niya na mahirap kumuha ng tulong mula sa mga ibang kalapit na rehiyon dahil sa pagpigil ng pamilyang Barco. At sinabi ng lalaki na may mga tsismis silang naririnig tungkol sa pamilyang Barco, naririnig nila na maghihiganti sila laban sa sinumang naghihimasok sa higwaan patungkol sa Hilagang Silangan. Sinabi nila na kung hindi magbabayad ng utang ang mga Lawrence o ipagkakaloob nila ang kanilang lupain na itinakda, bilang kabayaran sa utang nila sa loob ng isang linggo, ipapahayag ng pamilyang Barco na sasabihin nila sa central government na isang teritorial na digmaan laban sa pamilyang Lawrence. Sa ibang eksena, nagbabasa si Flora sa library. Nalulungkot si Flora dahil mayroon na lang silang isang linggo para sa paghahanda sa digmaan. Sinabi ni Flora ang pinakamahusay na hakbang na maaaring gawin ng Lawrence sa ganitong sitwasyon. Sa kabilang eksena, nagagalit ang Lord ng Lawrence. Sinabi ng Lord ng Lawrence na pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa upang paboran sila bago sila nagkaroon ng alitan, ngayon ay parang hindi sila pinapansin. Sinabi ng Lord ng Lawrence kung mayroon ba silang anumang komunikasyon mula sa Gold Bank. Sumang-ayon naman ang lalaki, sinabi sa kanila iimbestigahan nila ang usapin ng lupa bilang kabayaran sa utang, ngunit tila hindi nila matatapos ang imbestigasyon sa loob ng isang linggo. Sa tingin ng Gold Bank ay malaking halagang ininvest nila sa pamilyang Barco, pinaniniwalaan nila na mas ikakabuti nila na para sa kanila na suportahan na lang ang pamilyang Barco. Tinanong ng Lord ng Lawrence na pagkatapos nilang subukan ang lahat ng posibleng ibang paraan. Sinabi ng Lord ng Lawrence na wala na silang anumang solusyon.
Sinabi ng isang opisyal ng Lawrence kung maaaring mas mabuti na lamang sumuko na lang sila. Sinabi ng opisyal na ang lahat ng tulong mula sa mga kalapit na rehiyon ay naipit dahil sa mga barko, at ang pagkakaiba sa kanilang mga sundalo ay maliwanag na hindi nila kaya talunin ang puwersa ng barko. Kaya naman naniniwala ang opisyal na ang pagpapatalo at pagbibigay sa kanila ng kanilang hinihingi ay magbibigay proteksyon sa kanilang mga inosenteng mga knight, pati na rin sa pagpapreserbo ng kahit na kaunting lupain na maaaring makuha nila, sa halip na kunin nila ang lahat. Dahil doon ang lahat ng mga tao ay nalungkot dahil wala silang pagpipilian kung hindi sumuko. Kaya sinabi ng Lord ng Lawrence na totoo ang sinabi ng opisyal na sumuko na lang sila. Sa kabilang pintuan, humihingi ng pahintulot si Flora na makipagkita sa tatay niya. Sinabi ng Lord ng Lawrence na may ginagawa pa siya. Biglang na lang pumasok si Flora sa pagpupulong ng tatay niya. Tinanong ng Lord ng Lawrence si Flora kung ano ang ginagawa niya sa opisina niya. Sinabi ni Flora na may kailangan siyang sabihin sa tatay niya. Sa kabilang eksena sa opisina ng Lord ng Dimitri, sinabi ni Roman na plano niya makilahok sa digmaan sa pagitan ng Barco at Lawrence. Tinanong naman ni Baron Romero kay Roman kung alam niya ang sinasabi niya, sumang-ayon naman si Roman sa sinabi ng tatay niya. Sinabi ni Baron Romero na ang digmaan sa pagitan ng Barco at Lawrence ay isang lehitimong labanan na tinanggap ng central government. At ngayon na tinapos ni Roman ang kasal sa anak ng Lord ng Lawrence, wala na silang dahilan para makialam sa problema nila. Sinabi ng tatay ni Roman kung makikialam ang Dimitri, ang mga maharlika mula sa Hilagang Silangan ay maaaring putulin ang lahat ng koneksyon sa kanila, at sa pinakamasamang mangyayari, maaaring silang magpadala ang central government ng mga sundalo upang sakupin sila. Sinabi ng tatay niya na kung binabalak ni Roman na tulungan ang Lawrence dahil sa simpleng pagbabago ng damdamin niya, naiinis ang tatay niya dahil inaakala ng tatay niya na si Roman ay nagmamature na. Kaya tinanong ni Roman sa tatay niya kung paano niya gustong mabuhay ang mga anak niya mula ngayon. Naguluhan naman si ang tatay niya dahil ano ang pinagsasabi ng anak niya. Sinabi ni Roman sa tatay niya na hindi siya sumasali sa gyera dahil sa simpleng pagbabago ng damdamin niya. Sinabi ni Roman sa tatay niya na kamakailan lang ay pinagbabantaan siya ng panganay na anak ng pamilyang Barco, ito si Anthony Barco. Gumawa siya ng masama sa kanya dahil ang kasal niya sa Lawrence ay magiging sagabal sa kanilang mga plano. Sinabi ni Roman na wala siyang anumang ebidensya upang patunayan kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Gayunpaman, may isang bagay na pumasok sa isip niya. Sinasabi ng mga tao na ang pamilyang Dimitri ang tunay na makapangyarihan sa Hilagang Silangan rehiyon, ngunit ang pamilyang Barco ay iniisip nila na sila ay sumasailalim lamang sa kanila. At sinabi niya sa tatay niya hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan at kayamanan, sigurado si Roman na kontento na ang tatay niya sa kasalukuyang sitwasyon niya. Ngunit si Roman ay iba, gusto ni Roman ng kapangyarihan, hindi siya magpapakatamad na manood lamang. Sinabi ni Roman ang mga pumipigil sa paggamit ng pangalan ng mga Dimitri, maging ito man ay gawa ng Barco o ng sinuman. Maraming dahilan si Roman kung paano nagdeklara ang Barco ng digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi totoong dahilan, ang dahilan ay wala silang ibang gusto kundi para sa kapangyarihan lamang nila. Isang bagong buhay na para pa rin siyang naglalayag sa walang hanggang karagatan, ngunit isa ang sigurado niya sa katauhan niya bilang Baek Jung-hyuk na hindi magbabago. Kailangan niyang mabuhay na siya ay naghahari. Hindi gusto humihingi ni Roman ng kapangyarihan gamit ang pangalan ng pamilya niya. Lalamunan ni Roman ang laban na naiyon gamit ang titulo bilang Roman Dimitri lamang. Kaya sinabi niya sa tatay niya na bantayan niya siya. Ang landas na ipapakita ni Roman sa tatay niya ang bagong buhay na tatahakin ni Roman mula ngayon. Isang flashback, sinabi ni Baron Romero na pareho pa rin ang lahi ng pinagmulan nila. Sinabi ni Baron Romero na kahit gaano sila kahusay o kayaman, kahit anong tagumpay ang narating nila o kahit maging isa siyang lord na pinamumunuan ng isang teritoryo, sinabi niya na hindi magbabago ang katotohanan na si Baron Romero ay isang dating karaniwang mamamayan. Sinabi ng asawa ni Romero na kung may nangyari ba sa ibang maharlika nung pumunta siya sa capital, tumugon si Baron Romero na walang nangyari masama tungkol doon. Sinabi niya na maaari niyang malaman kung ano ang iniisip nila sa kanilang mga tingin sa paraang kanilang pagtingin sa kanya. Sinabi niya na ito ay hindi mga mata ng isang tao na tinitingnan ng isang maharlika katulad nila. Sinabi ni Rihanna ang asawa ni Baron Romero kung gusto niyang baguhin iyon. Hindi sumang-ayon si Romero dahil okay naman siya sa kasalukuyang buhay niya. Hindi niya nais na gumawa ng kahit anong paraan para kumita ng higit pa na malaking pera. Ngunit umaasa si Romero sa mga anak niya na magiging iba kaysa sa kanya. Sinabi niya ang isang pamumuno ng isang maliit at liblib na lupain,
Gusto niya silang lampasan nila ang hangganan ng kanilang pinagmulan ng mga anak niya. Balik sa kasalukuyan nangyayaring usapan nila Baron Romero at Roman sa opisina niya. Nagulat si Baron Romero dahil nakita niya ang mga mata ni Roman. Ay mayroon siyang nakitang kakaiba. Sinabi niya na isang taong maaaring paniniwalaan siya. Parang nanaginip si Baron Romero ng sandaling iyon. Dahil ang kanyang anak na si Roman ay palaging niyang inaalala ay biglang nalang lumaki ng ganito kabilis bago niya nalaman. Kaya sinabi ni Romero kay Roman kung anong gusto ni Roman sabihin sa kanya, kung anong kailangan ni Roman, si Baron Romero ay tutulong sa anumang bagay. Dahil sinabi niya na siya ay anak niya na si Roman Dimitri, at dahil siya din ang tatay niya. Sinabi ni Baron Romero na kahit anong gawin ni Roman, hindi niya kailangan akuhin ang responsibilidad ng nag-iisa, dahil nandito ang tatay niya sa likuran niya. Sa kabilang eksena, pumunta si Roman sa lugar ng pagawaan ng mga sandata mula sa Dimitri. Sinabi ni Roman, hindi sa pagmamayabang kapag sinasabi ng ibang mga tao na ang mga pandayan ng Dimitri ang pinakamalaki sa buong kaharian ng Cairo. Mga pagawaan kung saan maraming panday na maaaring magtrabaho ng sabay-sabay. Mayroon silang 30 mga pagawaan sa kalye ng mga pandayan. Iniisip ni Roman kung paano nakakalikom ng ganitong kayaman ang pamilyang Dimitri ay dahil sa pagre-resolba nila mula sa kalye ng pandayan. Ang mina ng bakal sa likod nila ay pag-aari nila ay pinakamalaking deposito sa buong kaharian, at ang mga panday ng Dimitri ay maraming kakayanan sa pagpapanday. At ang mga pandayan ng Dimitri ay may kakayahan na ipagbili ang mga bakal na mina nila sa mataas na presyo. Dahil doon, ang mga maharlikang hilagang silangan ng Cairo ay hindi kailanman magtatapang-tapangan labanan ang pamilyang Dimitri. Kahit natakot sila sa yaman sa pamilyang Dimitri, kung hindi nila makukuha ang supply ng mga armas na gawa sa bakal ng Dimitri sa kaharian ng Cairo, iyon ay maituturing na isang kritikal na isyu sa kanilang sarili. Ang taong maaaring tawaging bilang simbolo ng pamilyang Dimitri ay maging punong panday. Plano ni Roman na ayusin sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, ngunit kailangan ni Roman ng tulong ng tatay niya. Sinabi niya ang mga kailangan ni Roman ang mga sandata at ang mga armor ng mga sundalo niya. Dahil doon sinabi ni Baron Romero kay Roman na pumunta siya kay Master Hendrik. Sinabi ni Baron Romero na siya ang dating namamahala ng lahat ng uri ng mga bagay sa pandayan bilang ang Master of Blacksmith, ngunit si Hendrik na dati niyang nakatrabaho, ang bumalik sa posisyon ni Baron Romero matapos siyang bigyan ng titulo bilang maharlika. Sinabi niya na bilang kanilang master ng blacksmith sa kanilang pamilya, sinabi niya na si Hendrik ang nangunguna sa lahat ng produksyon ng bakal. Sinabi ni Baron Romero kung sinabi ito ni Roman sa kanya sa hinihiling niya, siya ay magbibigay kay Roman ng lahat ng kailangan niya, si Roman naman ay nagpasalamat sa tatay niya. Ngunit, sinabi niya na may isa pang bagay na dapat niyang tandaan kapag pumunta si Roman doon. Ang mga panday ng Dimitri ay lubhang mayabang. Sinabi ni Baron Romero na hindi sila ang uri ng mga tao na magpapakita kay Roman ng katapatan dahil lamang siya ay pinanganak na may pangalan na Dimitri. Sinabi ni Baron Romero kay Roman, ang tanging mga taong maaaring makilala ang kalidad ng bakal at may kakayahan na hawakan ito ang tunay na magkakamit ng tiwala ng mga panday. Sa ibang eksena, makikita ang mga tao na may galit kay Roman dahil inaakala nila na gagawa si Roman ng gulo sa kanila. Iniisip ni Roman na may katotohanan ang sinasabi ng tatay niya. At kung iisipin ni Roman ang mga ginawang kilos ni Roman noon nung puro problema ang dinudulot sa kanila, iniisip ni Roman na hindi na nakakapagtaka kung bakit sila ganyan kumilos ang mga blacksmith kay Roman. Biglang may taong tumawag sa pangalan niya, sinabi niya na bakit nandito si Roman sa lugar nila. Tinatanong siya ng isang matanda kung anong kailangan ni Roman sa malayong lugar ng Dimitri. Nakita ni Roman ang taong sinasabi ng tatay niya na si Master Hendrik na punong panday ng kanilang pamilya. Inaakala ni Roman sa matanda na pinadala ng kanyang ama ang balita kay Master Hendrik ukol sa dahilan kung bakit siya narito. Sinabi ni Master Hendrik kaya pumunta si Roman dito dahil sa gamit niya para sa 30 na katao para kunin niya. Inaakala ni Master Hendrik kay Roman kung bakit siya naririto dahil inaakala niya siya ay magnanakaw, dahil sa kakulangan ni Roman ng pera para sa libangan niya. Sinabi ni Hendrik kay Roman na kunin niya na lang ang gusto niya mula sa sulok banda doon. Sinabi ni Master Hendrik na sapat na iyon para sa pag-armor ng 30 na sundalo. Sinabi ni Roman na binibigyan niya ba siya ng pahintulot na kunin ang mga iyon. Sumang-ayon naman ang matanda. Sinabi ni Roman kay Hendrik kung yan ba ang pinakamagandang nagawa ni Master Hendrik. Dahil doon nagalit si Master Hendrik, sinabi niya kung hindi si Roman nasiyahan sa mga gawa niya, sinabi niya na umalis na lang siya rito. Sinabi ni Roman na masisira ang reputasyon ng pandayan ng pamilyang Dimitri bilang ang pinakamahalaga sa bansang Cairo.
Sinabi ni Roman kay Hendrik kung pag-iisipan niya, kung pwede suotin ang mga kagamitan para sa mga sundalo niya. Kaya itatanong ni Roman ulit kay Master Hendrik, kung ayon ba talaga ang pinakamaganda niyang nagawa. Nagagalit si Hendrik kay Roman dahil ang pandayan ng Dimitri ay may kayamanan sa pagkakaroon ng pinakamataas na kalidad sa bansang Cairo. Ngunit sinabi niya kay Roman, na kailanman na si Roman ay hindi pinagpapawisan sa harapan ng mainit na pagawaan ng pandayan, kaya sinabi niya kay Roman kung sino siya para husgahan ang pandayan ng Dimitri. Sinabi niya kung hindi dahil sa hiling ni Baron Romero sa kanya, wala siyang sanang ibibigay kay Roman. At sinabi ni Master Hendrik ang kapatid ni Roman na si Rodwell ay magalang sa pangangalaga niya ng ilang taon upang balang araw siya ay magiging tagapagmana ng pamilya niya, pero si Roman ang panganay na walang kwenta na inuubos niya lang ang mga araw niya sa babaeng bayaran sa kalye. Pinaintindi ni Hendrik kay Roman ang ibig sabihin ng sinabi niya. Kumpara sa mga bagay sa sahig, si Roman Dimitri ay hindi talaga kaya maglinis ng basura. Sinabi ni Master Hendrik na si Roman ay isang lamang panganay na anak ng pamilyang Dimitri na hindi marunong gumawa ng kahit anong bagay. At sinabi niya kay Roman na wala siyang kwentang basura na walang magawa. Iniisip ni Roman na bumabalik ang eksena na palaging niyang naririnig sa kanila. Sinabi ni Roman na hindi niya nauunawaan kung bakit nagagalit si Master Hendrik sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya ang espada ay binubuo ng di pantay-pantay na lakas habang pinapalo ito sa proseso ng pagbuo ng kagamitan, hanggang sa punto na nagbabago na ang kulay dahil lamang sa ilaw ng araw. Sinabi niya kay Master Hendrik na dapat itong produktong gawa niya ay isang hindi bihasang panday na mali ang pagpapanday sa metal. Kaya't sinabi ito ni Roman ay hindi maituturing na gawa ng pandayan ng Dimitri, at dahil hindi si Master Hendrik maipagtatanggol ang katotohanan na mali ang pagpapanday niya, kaya sinabi niya na mas pinili niya bang insultuhan siya kaysa tawagin si Roman ng basura. Sinabi ni Roman sa mga kasundaluhan niya na hindi sila makikipaglaban sa kalaban gamit ang basurang espada na gawa niya, dahil sila ay pwede masawi dahil dito. Sinabi ni Roman, ang hindi matalim na gilid ng espada ay hindi makakahiwa ng malinis sa katawan ng sundalo, at hindi din makakatalo ng kalaban dahil sa gawa niya. Tinanong ni Roman kung anong opinyon ni Master Hendrik sa kawalang katarungan na ikukwento niya. Sinabi niya na ginawa nila ang kanilang makakaya na para mabuhay, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang mamatay dahil sa ang kanyang sira-sirang mga armas na basura na binigay sa kanya ng Lord niya. Dahil doon naiinis ulit si Hendrik sa sinabi ni Roman sa kanya. Tinanong ni Roman kay Master Hendrik, sinabi ni Roman kung bakit nila iniisip ng mga sundalo ay nagsusuot ng armor. Sinabi ni Roman kung ito ay maaaring protektahan ang katawan nila mula sa pag-atake ng kaaway, pero minsan ang bigat ng armor ay isang pasanin sa kanilang katawan. Gayunpaman, ang isang sundalo na nagsusuot ng mail na kawit na itinakda niya, pero siya ay itinraidor ng armor na pinagkatiwalaan niya dahil doon siya ay namatay. Si Roman ay umaasa na ang mga tamang piraso ng bakal ay magbibigay protekta sa kanila laban sa mga panganib. Gayunpaman, sinabi ni Roman na ang isang eksperimental na piraso mula sa isang hindi kilalang panday ay hindi mapipigilan sa atake ng kaaway, na nagpapahiwatig na hindi ito epektibo sa pagharang ng panganib o sa pagprotekta sa kanila. Sinabi niya ito ay magdudulot ng pagkabutas ng armor nila, kung saan ang mga organ nila ay maaaring masugatan mula sa pagitan ng mga kadena ng armor. Naguguluhan naman si Master Hendrik sa sinasabi ni Roman sa kanya. Sinabi ni Roman kung naiintindihan ba ni Hendrik ang kanyang sinasabi. Naaawa si Roman kay Hendrik dahil sa pagkabagot nito sa panganay na anak ng Dimitri, na dumadating lamang kapag kailangan. Sinimulan ni Roman ang pagsusuri sa panday kahit hindi naman siya interesado sa pagpanday kahit konti lang. Naiintindihan ni Roman ang nararamdaman ni Hendrik at ang iniisip nito, ngunit gayunpaman, siya ay lumagpas sa kanyang sariling limitasyon. Pinakita ni Roman kung paano nasira ang armor na ginawa ng Master of Blacksmith ng pamilyang Dimitri. Sinabi ni Roman na kung hindi niya napansin na ang mga bagay na nakakalat sa sahig ay basura, maaaring pinagkatiwalaan siya ng kanyang mga sundalo at sumunod sa kanya na hindi nila alam na ang kanilang buhay ay nakasalalay sa mga piraso basura na iyon. Sinabi ni Roman na ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti ni Hendrik sa kanya dahil sa personal na galit niya sa kanya, may kinalaman ito sa buhay ng 30 na katao na kanyang mga tauhan, at kahit na alam niya ito ni Master Hendrik ginawa niya pa din ito. Kaya tinanong ni Roman si Hendrik kung itinuturing ba niya ang kanyang sarili bilang isang alagad na pinagmamalaki nila sa pamilyang Dimitri. Dahil sa mga pirasong basura na iyon na tinangkang ibigay ni Hendrik kay Roman, dahil sa personal na galit niya kay Roman, ang mga taong walang kasalanan ay maaaring masawi dahil kay Hendrik. Sinabi ni Master Hendrik na hindi niya iyon hangarin.
Sinabi ni Roman na hindi mahalaga kung ano ang hangarin ni Hendrik, sinabi niya na ang layunin ng mga sandata at armas ay malinaw na, at hiningi ni Roman kay Hendrik sa pangalan ni Baron Romero ang kanyang ama. At sa pagtangka na ibigay kay Roman ang mga piraso ng basura na ito, at sinabi niya ng mga ginagawa ni Master Hendrik na hakbang ay maaaring ituring ito na kawalan ng pagsunod sa kanyang ama. Alam ng ating bida na hindi sinasadya ni Hendrik na sumalungat sa ama ni Roman, at simpleng ayaw lamang ni Master Hendrik na bigyan siya ng kahit anong magandang kagamitan. Gayunpaman, ang problema ay ang pagkilos mismo ni Master Hendrik ay tumutugon sa di pagsunod sa kanilang pamumuno. Ito ay hindi lamang isang personal na hiling, ito ang utos ng Lord ng lupaing ito na gumawa ng magagandang sandata at armas. Pinaliwanag ni Roman ang isang pamumuno. Sa sandaling hatiin ang pagitan ng isang Lord at isang tauhan ay magiging malabo, dahil ang pamumuno mismo ay magiging magulo dahil sa ganang relasyon. Mga tapat na tagapaglingkod, pati na rin ang mga tagapaglingkod na itinuturing nilang kaibigan. Sa sandaling lumampas sila sa kanilang mga limitasyon bilang isang tagapaglingkod, kailangang nilang bigyan sila ng mabigat na parusa. Itatanong ni Roman muli kay Hendrik, sinabi niya na maari niya bang ituring ang aksyon ni Hendrik kay Roman bilang di pagsunod sa kanyang ama. Naririnig ang ibang blacksmith ang pag-uusap nila kina Roman at Master Hendrik. Tinatanong ni Roman kay Hendrik kung bakit siya sinubukon bigyan ng mga basurang kagamitan na ginawa niya. Sinabi ng mga blacksmith na lumapit sila dahil sa ingay na naririnig nila. Naiinis sila dahil ginagawa ni Roman kay Master Hendrik. Sinabi nila na hindi nila alam ang nangyayari dito, pero hindi nila kayang makita ang tanga ng pamilyang Dimitri na lumalabag sa master nila. Binabalak ng mga blacksmith na itali ang ating bida dahil sa hindi pagrespeto sa master nila. Naiinis ang mga blacksmith dahil sa ginagawa ni Roman sa master nila. Dahil doon, nagalit si Master Hendrik at pinatahimik nila silang lahat. Gusto pa sanang ipagtanggol ng mga kasamahan ni Master Hendrik kay Roman pero pinatigil na ito ni Master Hendrik. Humingi na lang si Master Hendrik ng paumanhin kay Roman sa mga nagawa niyang pagkakamali. Sa isang flashback, ang kabataan ni Hendrik, pinapagalitan siya ng master niya. Sinabi ng blacksmith kay Hendrik na paano siya magpapahinga ng ganoon kung hindi si Hendrik ginagawa ang mga iniutos niya sa kanya. Pinagsabihan siya ng master niya na maaga pa para kay Hendrik na gumawa ng sariling niyang espada. Sinabi ng blacksmith na itapon niya kaagad ang basurang ginawa niyang espada, at mas mabuti nang huwag niya nang isipin na bumalik sa pandayan kung balak niya gawin ulit iyon. Sa ibang eksena, nagagalit si Hendrik sa blacksmith. Nagrereklamo si Hendrik dahil hindi siya tinuturuan ng kahit ano ng master niya, akala ng blacksmith na siya na ang pinakamahusay na panday. Sinabi ni Hendrik kung kailan pa siya magiging isang panday, at dagdag niya pa na siya ay araw-araw na sinasaktan para sa pinakamaliit na mga bagay na nagawa niya kanina. Biglang may narinig si Hendrik, sinabi ng isang panday na hindi sila charity. Sinabi ng lalaki na alam niyang hindi ito sapat ang 1 gold coin para makabili ng maayos na espada. Ngunit sinabi ng lalaki na iyon lang ang meron siya, at dagdag niya pa na babayaran niya din ang utang niya kung ibebenta niya sa kanya ang espada sa maliit na presyo. Ang lalaki ay walang sapat na pera para makabili ng espada, pero meron lang siyang malusog na pangangatawan, kailangan lang niya ng espada para magkapera. Sinabi ng blacksmith makiusap na lang siya sa ibang tindahan. Nakikiusap ang lalaki sa panday dahil may pamilya siya na kailangan niyang suportahan. Nakita ni Hendrik na nagmamakaawa ang lalaki sa panday para makabili ng isang espada para sa pamilya niya. Malungkot ang lalaki na umalis sa pandayan dahil hindi siya nakabili dahil kulang ang pera niya. Tinawag ni Hendrik ang lalaki na may kasama siyang dalang espada. Binigyan ni Hendrik ang lalaki ng isang espada na libreng ginawa niya kanina. Narinig ni Hendrik ang kalagayan ng lalaki sa tindahan ng blacksmith na kailangan niya ng espada, dahil doon binigyan ni Hendrik ang lalaki ng isang espada. Dahil doon, ang lalaki ay naging masaya, at nakikiusap ang lalaki na tanggapin niya ang konting pera niya para sa kanya. Pero si Hendrik ay ayaw tanggapin ang pera ng lalaki dahil hindi niya ito kailangan, at dahil pinapatapon din sa kanya kanina pero nagpapasalamat si Hendrik, basta't ang espada na ginawa niya ay makakatulong. Dahil doon, ang lalaki ay sobrang nagpapasalamat kay Hendrik dahil sa pagbibigay sa kanya ng espada. Pero ang kasiyahan na nakikita ni Hendrik ay hindi magtatagal. Sa nakaraang araw, may nakita silang namatay na lalaki sa daan. Ang nakita nilang lalaki na binigyan ni Hendrik ng espada, siya ay nasawi. Hindi kinaya ni Hendrik na makita ang mga pangyayari kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo. Narinig ng mga tao tungkol sa lalaki habang nasa misyon siya, habang sinasamahan niya ang mga merchants. Naawa ang mga tao sa lalaki.
Pinag-uusapan ng mga tao ang lalaki dahil kung hindi lang naputol ang espada ng lalaki habang nakikipaglaban sa mga bandido, sinasabi nila na maaari pa siyang mabuhay. Sinabi nila na ito ang dahilan kung bakit kailangan nila ng isang matibay na espada. Iniisip ng mga tao kung ano na ang mangyayari sa pamilyang naiwan ng lalaki. Iniisip ni Hendrik na wala siyang pinagkaiba sa mismong pagpaslang sa lalaki. Sa araw na iyon, sumumpa si Hendrik na hindi niya hahayaang maulit ang ganung pangyayari. Sinisi ni Hendrik ang kanyang sarili dahil sinubukan niyang ulitin ang trahedya na ginawa niya noon, dahil hindi niya lang gusto si Roman. Sinabi ng matanda na pagbabayaran niya ang mga pagkakamali niyang ginawa kanina. Tinanong ni Roman kung handa si Master Hendrik na pagsisihan ang kanyang pagkakamali kanina, pero si Roman ay ayaw niyang palakihin ang problema na ito. Pinuri ng ating bida si Master Hendrik dahil siya ay magaling na panday ng pamilyang Dimitri. Napagpasyahan ang ating bida kay Master Hendrik na pagkatiwalaan sa kanya ang paggawa ng kagamitan upang armasan ang kanyang 30 na sundalo. Nais ni Roman na kalimutan ang pagkakamali nila pareho noon. Ang hangad lamang ng ating bida ay espada at armor na magliligtas sa buhay ng kanyang mga sundalo. Iniisip ni Master Hendrik na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa ating bida upang parusahan siya, binigyan pa siya ng isang pagkakataon. Naririnig ni Master Hendrik ang mga tsismis na tunay ngang nagbago na si Roman. Hindi niya inaasahang ng matanda na magbabago ng ganito ang isang tao katulad ng ating bida. Nakikita ni Hendrik na hindi na siya ang dating Roman na sakit sa ulo nila. Muling sinabi ni Master Hendrik sa ating bida na lubos siyang humihingi ng paumanhin sa bagay na nagawa niya. Sumusumpa si Hendrik na hindi na mauulit ang nangyari kanina. Bilang formal ng paumanhin, ang mga sandata at armor para sa mga sundalo ng ating bida ay gagawin niyang maayos na pinakamataas na kalidad ng bakal na ipinagmamalaki nila dito sa teritoryo ng Dimitri. Dahil doon, lahat ng mga blacksmith pinaghanda ni Master Hendrik, pinabalik sila sa kanilang mga pwesto para magsimula na sila agad. Sa ibang eksena, masusing nagtatrabaho ang mga panday upang mapaganda nila ang kagamitan ng mga tauhan ni Roman. Sinabi ng blacksmith kay Roman na ninakaw ni Roman ang gawa ni Master Hendrik na espada. Inaakala ng panday na nakalimutan ng ating bida ang mga pangyayaring iyon dahil lasing si Roman sa mga oras na iyon. 3 taon na ang nakalipas nang si Roman ay nangangailangan ng pera ng husto. Matapos putulin ng tatay niya ang allowance niya, pumasok si Roman sa pandayan nila, at ninakaw ang espada ni Master Hendrik at ibinenta ito sa isang mangangalakal sa kalye ng napakababa. Ang espada na ninakaw ni Roman noon ay obra maestra ni Master Hendrik. Isang obra maestra na ginawa ni Master Hendrik na nagtagal ng 6 na buwan lamang upang idisenyo ito. Pagkatapos ay kumuha pa siya ng 3 buwan upang tapusin ito nang hindi kailanman lumalabas ng pandayan. At para sa isang bagay na ginawa ni Roman noon, ibinebenta lang ni Roman sa isang mangangalakal sa kalye ng napakababa. Nadismaya ang panday sa ating bida dahil kailanman hindi maiintindihan ni Roman ang ginawa ng master nila, na pinaghirapan ng kanyang sariling kamay at pagkatapos ito ay binento lang ng ating bida sa maliit na halaga. Sa ibang eksena, lumabas muna si Roman pero tinawag siya ni Master Hendrik. Hindi pa lubos na pinapatawad ni Hendrik ang pagkakamali ng ating bida noon. Tinanggap niya ang hiling ng ating bida dahil siya ay nagkamali, ngunit hindi niya pa rin matanggap ang pagiging lubusang pabaya ng panganay na anak ng pamilyang Dimitri sa mga gawain sa pandayan. Pinaalala ni Hendrik kay Roman, ang pundasyon ng pamilyang Dimitri ay dapat nakatuon sa pagiging blacksmith. Kung sakaling mangyari na gumawa si Roman ng isang kahoy na espada gamit ang kanyang sariling mga kamay, baka masukat ni Master Hendrik ang pagkatao ni Roman ay iba. Tingin ng ating bida na hindi siya magtatagal dito dahil siya ay aalis na. Sinabi niya na babalik din siya kapag tapos na siya sa mga gagawin niya. Sa ibang eksena, pumunta si Roman sa workshop na pinagtatrabahuhan ni Baron Romero noon. Isang workshop kung saan ang ating bida na nag-e-ensayo ng mag-isa dati. Ito ay malinis na naayos tulad ng kanyang iniutos. Lahat ng mga kagamitan ay nandito. Sinabi niya kailangan niya na magsimula, nagsindi si Roman ng apoy. Noong siya ay nasa Murim, ang ating bida 18 taong gulang siya nang magpasya siyang bumuo ng kanyang sariling espada. Noong panahong hindi pa nakakapagdesisyon kung sino ang magiging tagapagmana ng Demon Cult, madalas mag-away ang mga magkakapatid ni Baek Jung-hyuk, at kailangan niya matulog na binabantayan ang kanyang sarili dahil patuloy ang pag-atake sa kanya ng 11 na kapatid niya. Si Baek Jung-hyuk ay hinahabol habang sinusubukan siyang paslangin. Sa malapitan na laban, nasira ang kanyang pinakamamahal na espada, dahil hindi nito kinaya ang mga ginawang pag-atake ni Baek Jung-hyuk.
Umatake ang kalaban ni Baek Jung-hyo, papunta sa kanya. Sa sandaling nasira ang espada niya, sa pagkatapos niya harapin ang kanyang kapatid gamit ang napinsalang espada niya, at nakatakas sa harap ng kamatayan, iniisip niya sa kanyang sarili na kailangan niya ng isang espada na hindi kailanman masisira sa mga laban. Kailangan niya ng isang espada na ginawa lamang para sa kanya. Pagkatapos noon hindi katulad ng kanyang mga kapatid, bumisita siya sa mga panday at natuto kung paano bumuo ng espada mula sa kanila, at palaging bago ang isang mahalagang ang laban niya, siya ay bumubuo ng isang espada na perpekto para sa kanya sa kasalukuyang sarili niya. At pagkatapos ng daang libong laban, patuloy na nagbago ang kanyang espada sa pagdaan ng panahon, at ang ikatlong siyam na espada na ginawa niya ay sumikat bilang ang Heavenly Demon Sword, isang treasure na hindi maaring bilhin. Ang ating bida ay nagsimula na gumawa ng bagong espada para sa paghahanda sa digmaan.